Oy, Lino, sabi mo ba, Attorney Zhang na ganoon kagaling na abogado? Paano siya napunta sa firm natin? Parang si boss at si Attorney Zhang ay nag-iimbestiga sa isang kaso. Hindi siya mahirapan. Binibigyan siya ni boss ng 1,000,000 kada buwan. Ang laki naman ng 1,000,000. Maraming kaso sa firm natin na may malalaking kumpanya ay dahil kay Attorney Zhang. May kakayahan siya. Sino ang makakapagsabi sa kanya? Tama ka nga. Ang lakas ng loob. Tingnan ko kung sino ang mayabang na ito. Oras ng trabaho, nagpapahinga at umiinom ng kape. Abiso ko sa inyong dalawa. Natanggal na kayo. Sino ka ba? Siya ay ang anak ng chairman, si Moyon. Graduate ng New East, isang matalino. Habang nasa abroad ang chairman, siya ang magpapatakbo ng pang-araw-araw na operasyon ng firm. Hindi ba't may designated rest area ang firm? Magpahinga kami? Kakatapos lang namin makipag-usap sa client, magpahinga muna kami. Pagkatapos ng client, hindi ba dapat humanap ng susunod? Wala akong pakialam kung ano kayo dati, ngayong nandito na ako. Tapos na ang magandang buhay ninyong mga peste. Pumunta kayo sa accounting ngayon, kunin ang sahod at umalis. Nababali na ba ang babaeng ito? Bagong salta, 3 sunong. Ginagawa tayong halimbawa. Nga. Hanapin natin si Attorney Zhang. Baka may pag-asa pa. Naku, Lino, paano kung itong babae itutok ang sunog kay Attorney Zhang? Hindi siguro. Dapat sinabihan na siya ng chairman. Hindi naman siya ganoon katanga para galawin ang puso ng firm natin. Xiao Zhang. Sa chess, kung gusto mong talunin ako, kailangan mo pang magsanay ng 1 o 2 taon. Huwag kang magyabang. Oy, Laolin, ano yan sa likod mo? Ano? Wala naman. Oy. Saan galing ang 2 pound na ito? Reserve, ano ba alam mo? Mandurugas ka. Itula. Checkmate. Mandaya ka ba? Sagutin ko lang ang tawag. Hello. Ano yon? May malaking problema. Bumalik ka na sa firm. Laolin. Pumunta ka doon. Bakit 180 minuto lang ang call duration mo? Siyam Jess kami nag-start, ngayon 3 F na. Anong klaseng trabaho to? Kunin mo sahod mo sa accounting, Alice. Hoy, Araw-araw hindi maayos magtrabaho, puro kalokohan lang. Binayaran ka para magtrabaho, hindi magbakasyon. Masaya dapat para productive. Masaya? Magbakasyon ka na lang sa bahay. Dapat seryoso sa trabaho, sa oras ng trabaho. Sa yung nakapix mo? Ikaw. Bakit ang unfair mo? Binili ko yan ng sarili kong pera. Sige, pag-usapan natin. Babayaran kita. 2 lang pagpipilian mo, mag-impact ka at umalis. Umuwi ka at mag-decorate ng bahay mo. O kaya, itago mo yung mga gamit mo. Magtrabaho ka ng maayos. Pakikinggan nyo, binabayaran kayo ng kumpanya. Para magtrabaho, itigil nyo yung mga kalokohan nyo. Mahirap humanap ng 3 paa na palaka, pero madaming empleyado dyan. Kaninong opisina to? to opisina ni Ati. Zhang sa firm. Aba, wala man lang tao sa oras ng trabaho. Tawagan mo, pauwiin mo. Anong nangyari? Ano to, sandali lang ako nawala, hinahanap nyo na ako, miss nyo ba ako? Masakit mata ko. Halika, tulungan ka ng gwapo at charming na si Atty. Zhang. Hipan ko. Oy! Ang saya-saya mo pala, Atty. Zhang, sa oras ng trabaho. Wala sa firm, pagbalik ng liligaw pa ng empleyado. Mukha kang galing mag-construction. Hindi, nakipag-chess lang ako sa mga lolo sa subdivision. Sino ka ba? Anak po to ng chairman, si Moyon. Ang ganda ng legs. Bagay ito sa black stockings. Maganda talaga lahi ni old mo. May malaking problema ka naman siguro. Sa tono mo, hindi to malaking kaso. Ayaw mo pa atang tumulong, akala mo sino ka. Si Ati. Zhang tuat. Actually, Zhang man yan, awol sa trabaho. At ganyan pa manamit, hindi maganda tingnan. Ayan, kaya pala. Bumababa performance ng firm.
Ikaw pala ang dahilan. Isang daga ang sumira sa isang kaldero ng lugaw. Ano ang gagawin mo sa akin, ina mo? Nakaimpake na ang mga gamit mo. Mahilig ka naman sa chess, araw-araw ka nang makakalaro. Paano na ang law firm na ito kung wala si Ati? Zhang? Tumahimik ka. Ito ay isang Master of Laws mula sa Bruffler Law School. Ang posisyon niya bilang punong abogado ay ipapasa na kay Liu Qianyi. Kung may ayaw o gustong sumama sa kanya. Sige lang. Ang iba, magtrabaho. Hoy, tatay, mag-enjoy ka sa abroad. Ako na sa law firm. Alam ko ang ugali mo, marami kang tinanggal ngayon. Pero, kahit sino pa ang tanggalin mo, may isang tao na hindi mo dapat galawin. Ay naku, may kliyenteng nagreklamo. Ano ba ang problema ninyo? Hindi ba ninyo alam ang patakaran? Bigla kayong nagpalit ng abogado. Gusto pa ba ninyong magtagal? MRS Gu, kahit hindi kayo magpalit ng abogado, ang kaso ninyo ay hindi talaga malulutas. Talagang matatalo. Kalokohan. Kaya ni Ati, Zhang, hindi mo kaya. Problema mo yan sa kakayahan. Sasabihin ko sa iyo, kung dahil sa biglaang pagpapalit ng abogado, ay masira ito. Hindi na makakapagtuloy ng maayos ang Fenyang. Hoy, hindi ba, makatwiran ka ba? Sino ka ba para kausapin ako ng ganyan? Sino ka? Anong nangyayari? Boss mo, ito si MRSQ, kliyente ni Ati. Zhang, galik siya sa pagpapalit natin. CJ. Jim Resgu, ako ang chairman ng law firm na ito. Kung may problema, maaari tayong mag-usap. Ang law firm ninyo, napakaganda. Kalang kaming pumirma. Palihim na pinalitan ang abogado. Ngayon, itong taong ito naman ang nagsasabing matatalo ang kaso ko. Akala ba ninyo, madali kaming lokohin ng mga gu? Hindi ganoon, pakinggan ninyo ako. Ang abogadong pumirma ay isang Master of Laws. Mula sa Bruffler Law School. Maniwala kayo sa aming profesionalismo. At kahit wala si Attorney Zhang, tiyak na ayusin namin. Ang bagay na ito para sa inyo. Boss mo, ang kasong ito, kahit sino ang palitan, hindi malulutas. Kaya ni Ati, Zhang. Anong Master of Laws pa, kung ikukumpara kay Ati, Zhang? Sinasabi kong tanga ka, pabor pa yan sa iyo. Katawa-tawa. Ako, isang Master of Laws, hindi malutas ang kaso. Siya, isang tamad na walang silbi. Paano niya kaya? Alam ko na. Siyempre, yun si Zhang Qiang para lang makapirma. Mangako ng walang besehan. Mukhang tama ang desisyon nating tanggalin siya. Ang tulad ni Jiangzi, sa huli ay magiging panganib sa law firm. Ano, tinanggal niyo siya? Di siya seryoso sa trabaho, absent para mag-chess. Gumagawa ng lahat para lang makakuha ng kaso, sinisira ang reputasyon namin. Hindi namin kailangan ang ganyang tao sa law firm. Mga tanga, mga tanga. Kung ganon, kanselahin ng group ang lahat ng kontrata sa inyo. Kami ang sasagot sa breach of contract. Hindi kami makikipagtulungan sa mga tanga. At sasabihin ko sa mga kakilala ko, ang ginagawa ng law firm nyo. Hindi kung malaman ng tatay ko na sa unang araw ko pa lang. Wala namin ko ng law firm. Hindi na ako makakapamana ng Fenyang. Ms. Gu, bigyan nyo kami ng ilang araw. Pag-aralan namin ang kaso, bibigyan namin kayo ng maayos na solusyon. Chief mo, Sige. Bibigyan ko kayo ng 2 araw. Kung di nyo pa rin masolusyunan sa loob ng 2 araw, hindi naman kailangang makipagtulungan sa law firm. Sino pa ang pwedeng humawak ng kasong ito? Ati, Zhang, Tumahimik. Ayaw kong marinig ang pangalang attorney. Zhang dito. Hindi ako naniniwalang ang malaking Fenyang ay di naandar nang wala siya. mo yun bilang kaibigan. Sasabihin ko sa'yo nang may responsibilidad. Walang panalo sa kasong ito. Nangako ka ng 1 araw na plano. Nagpapasunog ka lang ng sarili mong bahay. Pero ito ang pagkakataong binigay sa akin ng tatay ko. Hindi ko pwedeng sirain to. Kailangan kong iangat ang Fenyang. Para kilalanin ako ng tatay ko. May naisip ako. May paraan siya sigurado. Ay, Ati. Zhang. Ang bilis, may kaso ka na agad. Hay, wag mo nang banggitin. May bagong boss sa kumpanya, ginawa akong halimbawa. Para sa lahat. Zhang Qiang, makinig ka sakin. Yang kasong yan. Hindi dapat pakialaman nyo ni chief mo. Baka magkagulo kayo. Kuya, wala akong magawa sa isang kaso. Pwede mo ba akong tulungan?
Parang kaso ng Gu Group to ah. Ito ang kaso ng Gu Family. Kumpirmado, nagtrabaho ka na sa Fenyang Law Office. Brother Kwang Tu. Naisip ko, ilang doktor mula sa Supreme Court College. Makakaisip ka ng paraan, di ba? Hintay mo muna ako, kailangan ko ng case file. Para maipaliwanag ito ng maayos, papunta na ako. Kailangan kong mag-ayos ng makeup. Black stockings. Sino ang kinontak mo? Zhang San. Ano? Yung sinasabi mong di kailanman nagpakita. Pero sunod-sunod na isa zero research papers ang naipublish sa Dacia Law Journal at tinawag na lawless madman na Zhang San. Kung nandyan siya, siguradong may solusyon ang kasong ito. Hoy, tapos na ba ang ipinagawa ko sa'yo? Medyo may problema. Kinontak niya si Zhang San. Si Zhang San. Yun ba yung Zhang Qiang? Di ba't nasa Fenyang Law Office siya? Akalabas lang niya sa Fenyang, pinatalsik ni Moyon. Pero kung malaman ni Moyon na siya pala si Zhang San, bahala ka kung anong paan ang gagawin mo. Alisin si Zhang San at kunin ang tangang yun. Ito ang pinakamahalagang hakbang para wasakin ang Fenyang. Laolin, maghanap ka na lang ng ibang makakalaro mo. May gagawin ako sa law office. Sinalaw mo ba ang pinauwi sa'yo? May kaibigan ako, matagal na naming magkakilala, nagtrabaho na sa Fenyang. At kinuha ang kaso ng mga Gu, uwi ako. Para sabihin sa kanya ang solusyon. Oy, Zhang Qiang. Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo. Huwag kayong makialam sa kasong yan, ikaw at silaw mo. Baka magkagulo kayo, Laolin. Noong baguhan pa lang ako, kayo ang nagsabi sa akin. Ang batas na pinag-aralan natin, ito ang nagtataguyod ng hustisya. At ang hustisyang yan, di dapat sumuko sa kapangyarihan. Di na ako kukuha ng gamit. Dad, nasaan si Zhang Xiang? Kakaalis lang niya, hihe, ang bay talaga ng anak ko. Alam bumili ng milk tea para sa akin. Di tulad ng batang yun. Ay, Dad, para kay Zhang Xiang to. Ang sama mo naman, di pa nakakapag-asawa. Sa labas ka na kumampi. Anong sinasabi mo? Anak, pinatalsik na ang batang yun. Kulang ba ng legal na tauhan ang kumpanya ninyo? Kung gusto mong makuha siya, magandang pagkakataon ito. Totoo ba talaga yan? Ailan ka naman nilinlang ng tatay mo? Yun, sigurado ka ba talaga na? Yung nasa WeChat ay si Zhang San. Paano kung manloloko siya? imposible. Nakita ko ang kanyang sertipiko sa kanyang social media. At noong nakikipag-usap ako sa kanya, napaka-orihinal ng kanyang mga pananaw sa batas. Pero ang teknolohiya ngayon ay napaka-advance. Kahit na si Zhang Qiang, nagagawin ang lahat para lang makakuha ng kontrata, ay mayroon. Talagang nag-aalala ako na madaya ka. Huwag mo siyang ikumpara kay Kuang Tu, hindi siya karapat-dapat. Pero ganoon talaga ang sitwasyon. Paano kung yung nasa kabilang linya ng telepono ay isang malakit at bastos na lalaki? Liu Tianyi, huwag mong sabihin yan tungkol kay Kuang Tu. Yun. Hindi ba't gusto mo siya? Alam mo ang nararamdaman ko pa sa iyo. Dapat alam mo kung bakit sumama ako sa iyo pabalik sa bansa. Wala akong oras para sa mga bagay na yan ngayon. Pagkatapos ng lahat ng ito, pag-iisipan ko ng mabuti, sige. Hindi maganda, hindi maganda, hindi maganda. Anong nangyayari at nagmamadali ka? Maraming kumpanyang katuwang si boss mo ay nalaman ang balita na tinanggal si Atty. Zhang at nagpadala sila ng mga abiso para wakasan ang pakikipagtulungan. Hindi ba matagal na silang nakikipagtulungan sa atin? At ang taunang bayad natin para sa pag-renew ay umaabot sa 5 milyon. Anong karapatan nila na basta-basta na lang mawakas? Sabi nila, nakikipagtulungan sila sa atin dahil nandoon si Atty. Zhang. Ngayong wala na si Atty. Zhang, wala na silang dahilan para makipagtulungan sa atin. Grabe naman sila. Boss mo, paano tayo? Ganito, sabihin mo sa kanila na ang magiging punong abogado ng kumpanya natin sa hinaharap ay magiging isang master sa batas at makikipagkita ulit ako kay Zhang San. Hayaan mo silang mag-isip ng mabuti bago magdesisyon kung wawakasan nila o hindi. Sage, Zhang Xiang na naman. Ipapakita ko sa kanila na ang kumpanya natin kahit wala si Zhang Xiang ay may mas mahusay na papalit sa kanya. Nakasuot ka na ba ng black stockings? Nasa law firm na ako. Zhang Xiang, bakit ka nandito? Hindi ba tinanggal ka sa law firm? Bakit ka pa nandito sa law firm? Sa akin tong mga binti, saan ko gusto pumunta, wala kayong pakialam. Saka, anong batas ang nagsasabing bawal ang dating empleyado na pumunta sa dating trabahuhan? Ay, alam ko na. Sinadya mo talagang pumunta rito. Para malunan ka ba, diba? Baliw ka ba? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Ianda mo, huwag mong isipin na dahil maganda ka. Pwede ka nang gawin ang gusto mo. Dahil lang sa iyong ama kaya kita pinagbibigyan.
Huwag kang mabalabis. Ibigay mo ang cellphone mo. Ang daldal mo. Paano ka napasok ng tatay ko sa law firm? Kaya pala pag alis mo, lahat ng kumpanyang partner. Nagpadala ng termination contract. Ikaw pala ang may kagagawan. Tingnan nga natin kung ano ang sinabi mo sa kanila. Huwag kang magwala rito. Sasabihin ko sa'yo, ang pagtingin sa cellphone ko ng walang pahintulot ay paglabag sa privacy. Pwede kitang kasuhan. Buti na lang mabilis akong kumuha. Kung nalaman ng tatay ko na nakikipag-flirt ako online sa mga netizen. Tatawanan niya ako habang buhay. Mukhang may tinatago ka, no? Akala ko ba mabait ka? Sa harapan, pero ang dumi-dumi pala ng ginagawa mo. Ilang taon kang inalagaan ng Feng Yang. Tapos gusto mo pang sirain ito sa likuran? Kahit aso. Marunong magwag ng buntot sa may-ari. Ulitin mo. Zhang Xiang, abogado ka rin. Dapat alam mo na ang ginagawa mo ay commercial crime na. Dahil matagal ka ng empleyado ng law firm. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ngayon din, puntahan mo ang mga kumpanyang iyon at ipaliwanag. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa lahat ng losses. Hindi, Zhang Xiang. Sa itsura mo, mukhang abogado ka lang na walang pera at koneksyon. Kaya, kung susunod ka sa akin, pwedeng bigyan kita ng lugar sa industriya. Bibigyan mo ko ng lugar sa industriya. Naku, natatakot ako. Ang weird, bakit hindi pa siya dumarating? Ganyan talaga si MR mo, ayaw tumanggap ng kabaitan. I-issuehan na lang natin ng industry blacklist. Zhang Xiang, huling tanong ko na to. Sasama ka ba o hindi? Secretary Zhang, Nandito na. ipasa ang balita. Pagkatapos umalis ni Zhang Qiang sa dating law firm, sinadya ang paghihiganti, dinala ang mga kliyente, masamang ugali. Iban siya sa industriya. Boss mo. Gawin ang sinabi ni Liu Chanyu. Sige. Zhang Qiang, nakikita mo ba? Ang pagpapahamak sa iyo, isang salita ko lang yan. Kailan naging sa'yo ang Feng Yang Law Firm? Salamin? Napansin kong galit ka sa akin. Nagkita na ba tayo? Hindi, yan lang naman ang tamang trato sa mga peste. Ang mga tulad mong tamad, di karapat dapat igalang. Bahala na. Zhang Xiang, huwag mong isipin. Hindi mabubuhay ang Feng Yang nang wala ka, sasabihin ko sa'yo. Matagal na akong online friend ni Zhang San. At pupuntahan niya ako mamaya. Hindi ko alam kung pag nalaman iyon ng mga partner company. Ikaw o ako ang pipiliin nila. Yung profile picture. Yung black stockings, di ba? Siya pala si Yun. Maganda ba? Maganda. Titigan mo pa, bubunutin ko mga mata mo. Zhang Xiang, alam mo na ngayon. Gaano kakatawa yung mga akala mong matatalinong paraan mo? Ginagawa mo to sa akin. Alam ba ng tatay mo? Tatay ko? Ginagamit mo pa tatay ko? Ako ang anak niya. Ang chairman ng Feng Yang Group. Kung sino ang tatanggalin ko? Isang salita ko lang yan. At sinabi na sa akin ng tatay ko, tamad ka lang. Isang peste sa law firm na puro absent lang. Gusto ka na niyang tanggalin. Wala lang siyang nahuling ebidensya. Boss mo. Dapat alam nyo. Sa likod ng kasong ito, may malakas na backer siya. Sa tingin ko, hindi nyo kailangan makisali. Kung gusto nyong gamitin ito, para sumikat ang Feng Yang, pwede naman sa ibang kaso. Hindi para sa kasikatan. Ang gusto ko lang ay 4 na salita, katarungan at pagiging patas. Alam ko, mahirap mag-imbestiga ng kasong ito ng mag-isa. Mas mabuti pang mag-attach ka sa aming law firm. Ang matandang buto ko naman. Gusto ko ring magbigay ng konting inis sa lipunan. CJ. Ganun ba talaga sinabi ni Old mo? Sinabi sa akin ng tatay ko, ang pinagsisisihan niya ay ang pagkuha sa iyo sa law firm. Isa kang daga, sinira mo ang buong sabaw. Old mo, close ka ba sa tatay ko? Close. Walang respeto sa matanda. Guard. Security. MR mo, hahayaan mo lang na umalis ang bukbok na ito? Napakadali pa sa kanya. Sa Feng Yang, nagpabaya ka lang sa trabaho ng ilang taon, at ngayong alis ka na. Dadalhin mo pa ang maraming client resources. Hindi mo ba babayaran ang mga losses na ito? Ano ang plano nyo? 1-0 milyon. Maglabas ka ng 1-0 milyon, at sa loob ng 5 taon, hindi ka pwedeng magtrabaho sa legal industry. Pagkatapos, papayagan ka naming umalis. Kung hindi,
Ipapadala kita sa police station ng personal. Hindi si Zhang Xiang. Inimbestigahan ko ang compensation mo, 1 milyon kada taon. Makapila naman siguro mabayad ng 1 milyon, di ba? Ewan mo. Sigurado ka bang hindi mo sasabihin ito kay old mo? Tumahimik ka. Anong kinalaman mo kung isusumbong ko sa tatay ko o hindi? Magbayad ka o magkita tayo sa korte. Zhang Qiang, nakikita mo ba? Pagkatapos mong umalis sa law firm, wala ka ng kwenta. Payo ko sa iyo, magbayad ka na lang na mabilis. Kung hindi, sa hinahara, wala kang lugar sa industriya. Hindi pa kayo karapat-dapat. Hahaha, ang lakas ng loob mo. Ano ka ba? Mo. Kanina, sinabi mong makikipag-collaborate kay Zhang San. Posible kaya na? Ako si Zhang San. Kumakalat ka ng bulok. Sinabi kong ako si Zhang San. Bakit ka nagagalit? Zhang San, siya ay isang titan sa legal field. Mukha kang mahirap, hindi ka karapat-dapat ikumpara kay Zhang San. MR mo, tama lang na tinanggal mo siya. Kung hindi, ang bukbok na ito, masisira rin ang reputasyon ng Feng Yang. Alam kong ginagawa mo ito para sa huling natitirang dignidad mo. Pero hindi mo dapat ginaya si Zhang San. Sa panahon na yon, hindi na naniniwala ang mga tao sa katotohanan. Tama na, hindi lugar dito para magsinungaling ka. Kunin mo ang 1 milyon at pirmahan ang kasunduan sa bayad pinsala. Umalis ka na. Gusto niyo akong singilin? Parang panaginip lang yan. Hindi ko alam ang tungkol sa pagkatanggal ng mga kumpanya. Sa mga taon ko sa law firm, ang naibigay kong kita sa Feng Yang. Hindi pa ako humihingi ng bayad, kayo pa ang nanakot sa akin. Nasaan ang hiya nyo? Tumahimik ka. Akala mo ba tanga kami? Ikaw na palamunin lang. Nakakapagdala ng kita sa kumpanya? Huwag kang magmatigas. Abogado ka rin. Alam mo ang bigat ng paglabag sa lihim ng negosyo. Huwag ka nang magpahirap pa sa sarili mo. Boss mo, wag nang mag-aksaya ng salita sa ganito. Ayaw lang talaga niyang magbayad. Kung ganon, mga guard, gapusin niyo itong trader. Dalhin sa presinto. Moyon, pagsisihan mo to. Masaya ako na natanggal ka sa law firm. Zhang Qiang, mag-isip-isip ka sa loob ng kulungan. Pagkalabas mo, baka maawa ako. At bigyan kita ng trabahong tagabuhat. Sino ang mga has humipo sa kanya? Sino ka? Presidente ng Lin Group, si Lin Wanru. 1 milyon, di ba? Ako ang magbabayad. Bakit ka nandito? At paano ka naging presidente? Nasasabi ka ba ng malaman ang totoong ako? Nasasabi. Nabayaran na kayo mula ngayon. Si Zhang Xiang ay akin na. Wala na siyang kinalaman sa Feng Yang. Hindi, alam ko. Hindi ganyan si Lin Wanru. Baka. Sandali, di ako naniniwalang 1 milyon yan. Alam kong hindi, to si President Lin. Pero hindi mo ako maloloko. Wala akong obligasyon magpaliwanag sa'yo. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Bakit may ganyan na dito? Ikaw, Humingi ng tawad kay Boss Lin. paumanhin, Boss Lin. Pero may obligasyon akong ipaalala sa iyo. Siya'y isang walang kwentang tao, na walang magagawa sa loob ng 5 taon. Sigurado ka bang gagastos ka ng 1 milyon? Pa sa taong ito na walang integridad. Kapag nalaman ninyo ang totoo niyang pagkatao, malalaman ninyo kung gaano kayo katanga ngayon. Totoong pagkatao. Posible kaya na? Ako si Zhang San. Siya nga ba talaga si Zhang San? Bro, nandito na ako sa baba ng law firm, 123. Nasaan ka na? 123. Hindi ako karapat-dapat makipagtulungan sa Feng Yang. Wala na, siya nga talaga si Zhang San. Okay lang, may oras pa. Dahil sa matagal na naming pagkakaibigan ni Zhang San, humihingi ako ng tawad. May oras pa ayos lahat. Hoy, boss mo, huwag kang maloko sa kanya. Ito ang ebidensya. Hoy, hoy. Posible kaya na,
Nakita ni Zhang San ang pagkatalo namin sa walang kwentang iyon. Kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kung si Zhang Xiang ay si Zhang San, bakit siya magpapakababa para magtrabaho sa law firm natin? Tama. Ganito nga. Zhang Xiang, dahil sa iyo. Nag-iwan ako ng masamang impresyon kay Zhang San. Hintayin mo lang. Hindi kita palalampasin. Buti na lang napigilan ko agad. Kung hindi, madidiscover ng babaeng tanga na. Si Zhang Qiang ay si Zhang San. At masisira ang plano. Sinong babaeng kausap mo? Isang matagal ng kakilalang online, nga pala. Ipapabalik ko kay old mo ang pera sa'yo. Tungkol sa pag-join sa Lin Group, huwag na lang. Gumastos ako ng 1 milyon kanina. Hindi pa rin kita napapasunod. Huwag mo nang subukin ng opisyal, baka magkamali. Paano kung sasabihin kung gusto ko? Huwag kang magbiro. Sinabi na sa'yo ni Old Lin, nag-imbestiga kami ni Old Mo sa kasong iyon. Kung walang aberya, malamang binabantayan na ako. Ayokong madamay ka pa. Nabantayan na. Yung sinasabi mo ba kanina? Yung si Liu Chani ba yun? Siguro alam na niya ang totoo kong pagkakakilanlan. Kaya't nagmamadali siyang palayasin ako sa Fenyang. Ang gusto mong sabihin, simula pa lang. Pinasok nila ang Fenyang para ibay nito. Tama. Sa kaso ng Yunding Mountain Villa, dapat biktima si Chai Hanfeng. Pero naging death sentence with reprieve ang hatol sa kanya. Dahil lahat ng testigo, nagbago ang kanilang salaysay. Sa likod nito, may nagtutulak talaga ng lahat. Malamang dahil sa investigasyon ko, naramdaman ng nasa likod. Ang panganib, kaya pinadala nila si Liu Tianyi bilang piyesa. Kung susundin ko ang linya na ito, makukuha ko talaga ang taong to. Eh ngayon, umalis ka na sa Fenyang. Paano mo malalapitan si Liu Chani? Magandang tanong. Tatawag ako ng tao. Tara, Nasaan na yung sinasabi mong tao? malapit na. Paano mo natiyak na makakapasok siya sa Fenyang? Sa pamamagitan ng kaso ng Guklan. Sa kakayahan ni Liu Tianyi nagago. Hindi niya yan malulutas. Bro Chiang, 2 taon na tayong di nag-usap, ngayon lang. Pagkatrabahuhin mo agad ako. Ano nang gusto mo? Paano mo ako kukumbinsihin? Ayusin mo nga, may tao dito. Ha? Kaya pala ang tagal mong di nagparamdam. May iba ka na pala, no? Zhang Xiang, sino to? Hi. Ako si Kian, estudyante niya. Zhang Xiang. Fiance din niya. Zhang Xiang. Kahit estudyante mo, pinatulan mo. Huwag kang maniwala sa kanya, malinis ang relasyon namin. Sa kama, tinatawag mo pa akong sweetie. Ngayon, ay nako, Lola. Tigilan mo nga ako, pakiusap, birhen pa ako. Huwag kang maniwala sa kanya. Ako. Alam mo, inaalam ko ang kasong iyon. Ang nasa likod nila may kilos na. Kailangan ko ng tulong mo. Ang sinasabi mo, ang kaso ng Cloud Peak Villa ni Chi Hanfeng. Paano kita matutulungan? Kailangan kong pumasok ka sa Fenyang. Bantayan mo ang isang tao na nagngangalang Liu Jianyi. Sumali sa kasong patuloy nilang paglalaro ng Goose Game infringement. Pinaghihinalaan kong magkaugnay ang 2 kaso. Pero Bro Xiang, nasa Fenyang ka naman, di ba? Natanggal siya, walang trabaho ngayon. Natanggal ka. Hindi paano mangyari yon? Totoo, natanggal ka. Ese. Sikreto. Pero si Zhang San, ang lawless, natanggal din. Hinaan mo naman, ate. Malaking balita, siguro nating Zhang San, ang lawless na Zhang San. Natanggal pala. Paninirang puri. Natatanggal na. Ha? Mabuti ang trato ng law firm sa inyo. Bakit kayo sabay-sabay aalis? Boss mo, sumali lang kami noon. Dahil kay Ati, Zhang, wala na siya ngayon. Wala na ring dahilan para manatili kami. Si Zhang Xiang ang nag-udyok sa inyong umalis, di ba? Ayos lang, hayaan mo silang umalis. Siyempre, kapareho ng ugali ni Zhang Xiang. Hindi rin mabuti. Boss mo, ang pagtanggal kay Ati, Zhang, ang pinakamaling desisyon mo. Kailangan ng personal na sertipiko. Boss mo, ano na naman? Dahil sa pag-alis ng core team at ni Ati, Zhang, maraming kaso at proyekto. Ay natigil, walang pumapalit sa firm. Ano sa tingin mo? Maghanap ka. Ano ba ginagawa ng EV? Kailangan pa ba kita turuan? Sige. Zhang Xiang, Zhang Xiang. Kapag may pagkakataon, hindi kita papatawarin. Mo yun. Sa totoo lang, ang pag-alis ng mga tamad na yon
ay maaring mabuti para mas marami pang mga magagaling na talento ang sumali sa amin. Dumating na si Rescue, wala pang plano. Tapos nangyari pa ito, paano ko sasabihin sa tatay ko? Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako, graduate ng law school. Ako na bahala pagdating sa korte. Matatalo tayo, mawawalan ng lakas ang Fengyang. Apos na sila. Nung nag-master's degree ka, may kakilala ka bang pwedeng mag-apply pag-uusapan ang terms? Ito ang pagkakataon para kontrolin ko ang Fengyang. Boss mo, may aplikante sa labas. Estudyante daw ni Zhang San. Zhang San, pasok mo agad. Talagang pinadala ka ni Zhang San. Hindi nga ako pinabayaan ni Zhang San. Boss mo. Medyo kakaiba ito. Ano ba ibig mong sabihin? Kahapon lang nalaman ni Zhang Qiang. Nakilala mo si Zhang San. Ngayon may estudyante na dumating. Ni Zhang San, baka naman ikaw. Talagang pinadala ni Zhang Qiang. Naman, sobra kang maghinala. Nagkataon lang na naghahanap kayo ng tao. Ginamit ko pangalan ng guro ko para sa mas magandang offer. Hindi ba pwede ito? MSc. Sana may maipakitang katibayan. Si Zhang San talaga. May duda ka pa ba? Boss mo, dumating na si Emarescu sa meeting room. Nasaan ang proposal? MSG, sandali lang, darating na ang dokumento. Akala mo ba walang halaga ang oras ko? Binigyan ko kayo ng pagkakataon. Kayo mismo ang hindi nagpahalaga. Kanselahin na ang deal. Nga pala boss mo, paalala lang. Sa susunod, huwag kayong kumuha. Ang mga walang kwenta sa law firm. MRS-GU, paalala ko rin itong kaso mo. Walang makakalutas nito. Pwede ka pa mag-withdraw. Kung hindi, hindi ka makakalabas. Binabantaan mo ba ako? Pinapayo kong pag-isipan mong mabuti. Ang kalaban mong pamilya Chan, may sinusuportahan. Sino ba talaga? Ano ba pinagsasabi ninyo? Pagnilayan ninyo itong mabuti. Paumanhin, MSG, nahuli ako. Matagal na po kami naghihintay. MSG, ito po ang estudyante ni Outlaw Zhang San. At siya rin po ang inyong abogado. MSG, nakausap ko na po ang aking guro. Maaasahan ninyo po ang kasong ito sa amin. Naniniwala pa rin ako na ang hastisya ay hindi laging huli. Boss Lin, parang hindi maganda ito. Kayo pa rin po ang espesyal na abogado ng Lin Group. Ano namang masama kung mabait ang boss sa tauhan? Ayos, sulit ang ginastos ko sa pagsusot mo ng ganyang damit. Hindi naman ako ang magdedepensa sa korte, kaya hindi kailangan ito. Ngayon, kapag lumabas ka, kinakatawan mo na ang imahe ng Lin Group, kaya kailangan mag-ingat. Lanan, Pero bakit ka sumasali sa copyright case ng Gu Group? nagsaliksik ako at nakita ko. Nakawili-wili ang Tian Group. Nahanap mo na ang nasa likod nito. Hindi. Ang nalaman ko lang, ang isang kumpanyang nagpupondo sa Tian Group ay ang Fuhui Capital. Kung matatalo ang Tian Group ngayon, may mga taong malamang na hindi na makapagpigil. Ano nang tinitingnan mo? May kawili-wiling tao na lumitaw. Kumusta na ang ipinagagawa ng binata? Nailipat ko na si Zhang San mula sa Fengyang. Kung mananalo ang Tian Group sa kasong ito, makakakuha ko ng pagkakataong makuha ang Muyon. Kahit bumalik si Mouyu sa bansa, wala na siyang magagawa. Narinig kong sumali ang estudyante ni Zhang San sa kaso. Ang nakakainis na si Zhang San, hindi talaga nawawala. Pero, ang mahalagang ebidensya ay napalitan na, siguradong matatalo ang Fengyang. Ngayon, ngunit tandaan, ang pag-iral ng Fengyang ay banta sa binata. Kung hindi natin ito mapatumba ngayon, walang magandang mangyayari sa atin. Magandang plano ang pagtutulungan mula sa loob at labas. Laring Chenny. Zhang Qiang, bakit ka nandito? Nandito ako para makinig. Ikaw bilang abogado ng demandante. Ano nang pinag-uusapan ninyo ng akusado? Narinig mo lahat? Magkwento ka. Sino ang binata na sinasabi nyo? Hahaha. Bakit mo naiisip na sasabihin ko sa'yo? Zhang Qiang, tanggal ka na sa trabaho. Sa tingin mo, maniniwala sa'yo ang tangang si Moyon? Ikaw, isa ka lang nawalan ng tahanan. Pag nanalo ang Tian Group, mawawala na ang Fengyang.
Tapos, Kahit anong gawin mo, ay tapos na ang lahat. umuwi ka at sabihin mo sa inyong Ginoo na balang araw, mahuhuli ko siya. At dagdag pa, hanggat nandito ako, hindi babagsak ang Fenyang. Tingnan natin. Ang People's Court ng Lynching City ay maglilitis sa kasong isinampa ng group laban sa Chan Group, ukol sa paglabag sa karapatang ari ng laro. Simula na ang paglilitis. Magsimula na ang parehong panig sa paglalahad ng kaso. Sa loob ng kahon, malinaw na nakasaad kung paano kinopya ng Chan Group ang aming kliyente. Humihingi kami ng hatol ayon sa batas. Nagsagawa kami ng masusing investigasyon at sa aming pananaw, ang kanilang ebidensya ay hindi sapat para patunayan ang paglabag. Sa kabuuan, ang larong Dream World na binuo ng Chan Group at ang larong Meaning Life na binuo ng aming kliyente ay magkatulad sa kwento at paraan ng paglalaro. Ayon sa aming batas sa proteksyon ng intelektual na pag-aari, naniniwala kami na totoo ang paglabag ng laro na nasasakdal. May tutol ba ang nasasakdal sa paratang na nagsasakdal? May tutol kami. Pakipaliwanag ng nasasakdal. Ang dalawang laro ay parehong kabilang sa uri ng sandbox construction game. Ang paraan ng paglalaro ng ganitong laro ay kadalasang nakatuon sa pagtatayo at pagpapatuloy. Sa aspetong ito, halos par-pareho ang mga sandbox game sa buong mundo. Kaya naniniwala ako na hindi totoo ang paratang na nagsasakdal na kinopya namin ang paraan ng paglalaro. Nag-iba kami sa mga texture, character design, at meaning life. Ang proporsyon ng ganitong mga material ay lumampas sa 31% ng game asset library, ngunit hindi ito lumampas sa 0% na itinakda para sa paglabag. Bukod pa rito, ayon sa oras ng pag-unlad ng laro na aming ibinigay, ang Dream World ay 45 araw na mas maaga kaysa sa Meaning Life. Kaya naniniwala ako na ang tunay na lumabag ay ang nagsasakdal. Ang nagsasakdal pala ang lumabag? Hanggang ngayon, galit na galit pa naman ako sa Chan Group. Akala mo pa naman, sila ang biktima. Sabi ko na, malaking kumpanya ang Chan Group, imposibleng kumopya sa Gu Group. Sa totoo lang, si MRS Gu, hindi rin naman mabuti. Kadiri ka. Tian, wala ka bang hiya? Hindi lang kumopya, ngayon binabaliktad mo pa ang sitwasyon. Nabuhay ka ba sa katawan ng aso sa lahat ng mga taong ito? Ginang Gu, panatilihin ang iyong imahe, nasa korte tayo. Sa harap ng tunay na katotohanan, ang mga maliliit na katusuhan mo sa unang paglilitis ay wala ng saysay. Hayop ka, mas masahol pa sa hayop. Karapat dapat ba akong maging disente sa'yo? Kung alam ko lang na ganito, noon pa, hindi sana kita. Pinayagang bumisita sa aming kumpanya. Katahimikan. Ang panig na nasasakdal, mayroon bang batayan sa katotohanan ang inyong pahayag? Ang pag-unlad ng Sandbox Game ay nakabatay sa pangunahing kode. Ang aming pangunahing kode, ang panahon ng pag-unlad nito, ay 45 araw na mas maaga kaysa sa Gu Corporation. Narito ang mga materyales. Ang mga material na ibinigay na nasasakdal ay totoo, demandante. Kaya't aming isinampa ang kaso, demandante. Tanggihan ang lahat ng hiling ng demandante, at hingin sa demandante, na maglathala ng pahayag ng paghingi ng tawad sa amin sa lahat ng pampublikong platform. At para sa aming pagkalugi sa ekonomiya, at pinsala sa reputasyon, magbayad ng naangkop na kompensasyon. Ano ang gagawin? Napakalaki ng kawalan ng Gu Corporation. Kung walang pagbabago sa sitwasyon, ang kasong ito, Ay siguradong matatalo ng Gu Corporation. Inasahan ko na ang abogado ng kabilang panig ay kikilos sa mga materyales. Kung naiisip nila, hindi ko ba maiisip? Ang ibig mong sabihin, hintayin na lang natin ang magandang palabas. Kung ang demandante ay walang ibang katotohanan bilang batayan, sa susunod, ay ipahahayag ang resulta. Kahit malaman mo, ano naman, hindi mo pa rin mapipigilan ang pagbagsak ng Fenyang. Kami ay walang pagtutol. Igalang ang resulta ng paglilitis. ano ang sinasabi mo? Gumastos ako ng napakalaming pera para kumuha ng Fenyang para sa kaso. Para lang sabihin mong igalang ahatol ng korte. Ginang Gu, sinabi ko na sa inyo noon, ang kasong ito ay wala kayong pagkakataong manalo, ayaw ninyong maniwala, at sinabi pa, na malulutas ni Hang Chiang. Ngayon, kahit ang estudyante ni Hang San ay lumabas, natalo pa rin. Salamat sa iyong pagkabukas palad, Ginang Gu. Mabuti. Hindi ko inakala. Na ang Fenyang ninyo ay kahihiyan pala ng industriya. Maghintay ka sa iyong pagkawasak. Gustong patumbahin ang Fenyang. Sa pamamagitan mo, hindi sapa, ngayon ay ipahahayag ang hatol. Sandali lang po. Abogado ng panig ng demandante, mayroon pa bang pahayag? Tama na Yikian, natalo na ang kasong ito. Ginugulo mo ngayon ang kaayusan ng korte. Sino nagsabing siguradong matatalo ang kaso? Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. At sinasabi mong estudyante ka ni Hang San. Si Hang San ba, tinuruan ka lang na huwag umamin sa korte. Mukhang hindi rin mabuting tao si Hang San. Mabuti na lang sa korte tayo ngayon. Kung hindi, dahil lang sa sinabi mo. Hindi kita palalampasin.
Ginoong hukom, pinag-aalinlanganan ko ang mga dokumentong isinumit na nasasakdal. Wala na bang masabi ang demandante? Ang mga dokumentong ito, na notaryo at tunay, sino nagsabing pinag-alinlanganan ko? Ang pagiging tunay ng mga dokumento. Ang pinag-aalinlanganan ko, talaga bang sa inyo ang mga dokumentong ito? Mayroon ka bang ebidensya? Dahil lang lakas ng loob mo, malamang noong pinapalitan ang ebidensya, pinatay ang CCTV. Pero sayang, may kaibigan ako na nagtrabaho sa Fenyang, ang hilig niya mag-install ng SCY camera. Paninirang puri. Ano nang hilig mag-install ng SCY camera? Ito ay para sa seguridad ng impormasyon. Hindi dahil maganda ang view sa mga binti mula sa anggulong ito. Mas mabuti kung hindi ka na lang nagpaliwanag. Huwag mo sabihin sa iba, pakiusap. Impossible. Kamusta? Sorpresa ba? Hindi. Huwag mong i-play ang video na yan. Mukhang kinakabahan si Ji Liu. Bakit? Natatakot ka bang makita sa video ang taong hindi dapat makita? I-play ang video. Narinig ko ang plano ni Ikian, ang babaeng yun. Ang punto nila ay ang source code. Basta mapalitan lang ang material na ito, siguradong matatalo sila. Ano to, may trader sa loob. Sabi ko na, ang Fengyang Law Firm ay kilala. Sa magandang reputasyon, hindi siya magsasalita ng walang basehan. Ginoong hukom, malinaw na ipinapakita ng video. Ang pakikipagsabuatan ng kabilang panig sa aming staff. Kaya pinag-aalinlanganan ko na ang isinumit nilang material ay ang material na ibinigay ng aming kliyente, Liu Chenyi. Ikaw, alam ko nang masama kang tao. Koto nga. Ikaw ang trader. Putangina, hinampas mo ako? Kahit manalo ka sa kasong ito, ang kumpanya mong ganon lang kalaki. Sa harap ng tunay na malalaking tao, walang kwenta. Madaling ipatumba. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Obserbahan ang disiplina sa korte, abogado. Ipahayag na ang resulta ng hatol. Lahat tumayo. Ang kaso ng pagsasakdal ng demandante na pamilya Gulaban sa nasasakdal na pamilya Chan para sa paglabag. Panalo. Ang iyong maliit na estudyante ay talagang malakit. Ang sinasabi mo, bakit ganoon ka maasim, baka naman. Nahumaling ka sa aking magiting na pagpaplano. At hindi mo na mapigilang umibig sa akin. Paano kung ang sagot ko? Ang, ngayon, unang hakbang ng mastermind na sira na. Susunod. Hintayin na lang natin lumabas ang ahas. Sa kabila ng tiwala ko sa iyo, tinulungan mo pa ang iba laban sa akin. Moyun, pakinggan mo muna ako. Umalis ka, opisyal kitang tinatanggal. Ano? Pinapalayas mo ako at tatanggalin pa. Kanino ba ang ginawa ko ito? Ginong Lee, ang galing mong magpabango sa sarili, ha? Boss mo, meron akong recording. Gusto mo bang pakinggan? Kahit malaman mo ang totoo, anong magagawa mo? Tinanggal ka na, ang tanga-tangang mo yun. Maniniwala ba siya sa iyo? Ngayon, wala ka ng silbi. Pagkatapos manalo ng pamilya Chan, mawawala na ang Fengyang. Ito ba ang sinasabi mong para sa akin? Umalis ka. Ayaw ko nang makita ka. Haha. Nadiskubre mo pala. Hindi na ako magpapangga. Ilalantad ko na. Kanina, ano sinabi mo, tatanggalin mo ako. Hahaha. Liu Tianyi, ano ang balak mo? Mga kasama. Sinabi ng aming dakilang boss mo na tatanggalin ako. Ano sa tingin ninyo? Dahil kay Ati, Liu lang kami pumunta rito. Ati, Liu, alis ka. Alis din kami, ang boss na ito. Walang silbi, isang trader. Alis na ako. Alis na rin kami, hindi na kami magtatrabaho. Yun, hindi mo ba naiisip na sa panahong ito? Wala akong ginawa sa Fengyang. Ang Fengyang, matagal nang hindi sa inyo, kayo. Sorpresa ba, hindi inaasahan, lahat ito, dahil sa iyo. Kung hindi mo pa pinatalsik si Zhang San. Saan ako kukuha ng pagkakataon para maglagay ng sarili kong tao? Sino si Zhang San? Anong ibig mong sabihin? Hahaha, oo, hindi mo pa pala alam. Si Zhang San ay si Zhang Qiang. Ikaw mismo ang nagpapatalsik sa kanya. Ay, ako lang naman, nag-udyok ng kaunti. At ikaw na mismo ang nagpapatalsik sa taong inaasa mo ng ilang taon. Sabihing tanga ka, sobrang puri na yon.
Bastos ka. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung pakakasalan mo ako, at mahihiga ka sa aking kama, baka maawa ako at hayaang magpatuloy ang iyong law firm. Panaginip lang yan. Ayaw na mabuti, pilitin na lang. Bitawan si boss mo. Noong nasa abroad pa ako, gusto na kitang matuluyan. Kung ganyan ka katigas ang ulo, wala akong magagawa kundi pilitin ka. Illegal ang ginagawa mo. Illegal? Ang nasa likuran ko ay si Zaonan ng pamilyang Zhao sa kabisera. Kahit matuluyan kita, walang magsasalita. Payo ko sa'yo, pag-isipan mong mabuti. Dahil siguradong ayaw mong ang law firm ng tatay mo, na pinaghirapan niya ay mabangkarote. Liu Tianyi, bastos ka. Hindi ka papatawarin ng tatay ko. Atay mo? Sasabihin ko sa'yo, ang tatay mo, tinututukan na ng Panginoon ng pamilyang Zhao. Malapit nang matapos yan. Payo ko sa'yo, sumunod ka na lang sa akin. Ang tapang mo pa. Titingnan ko kung ganyan ka katapang sa kama. Halika, dalhin niyo siya sa lounge. Pagkatapos ko, lahat kayo may parte. Bastos ka. Bitawan mo ako. Sumigaw ka. Kapag mas malakas ang sigaw mo, mas gaganahan ako. Ha ha ha, dalhin na. Tigilan niyo yan. Ako kung sino. Isang patay gutom na asong pinatalsik lang pala. Hindi ko inakalang uwi ka para sa babaeng ito. Kuya ko ang tatay, tulungan niyo ako. Sa gipin ng tao, ang lahat ng gumawa. Wagbugin ng halos mamatay at ihatid sa presinto. Huwag kayong lumapit. Hoy, kumalma ka. Anong kondisyon ang gusto mo? Papatuparin ko lahat. Huwag mo lang saktan ang anak ko. Papatuparin ko ang anumang kondisyon. AMM. Kaya paparituin mo si Zhang Qiang para pumali sa kanya. Impossible yan. Maghanap ka ng ibang kondisyon. Lahat ng kaya kong gawin. Bibigay ko sa iyo. Kung hindi, wala tayong pag-usapan. Ngayong gabi, ang anak mo. At si Zhang Qiang, isa lang ang makakaligtas. Sige, pumapayag akong magpalit. Zhang Xiang, ikaw. Mula pa sa simula, ang target niya dapat ay si Moyon. May masamang balak. Ngunit noong nakita niya ako, ang target niya. Naging ako na. Old mo. Ang anak mo, bagamat medyo mainitin ang ulo. Napakaganda niyang babae kung sisirain siya. Hindi ako papayag. Tayo na. Hindi ka nga nagkamali, Zhang San. Ang talas ng iyong pag-isip. Pakawalan mo si Moyon. Kung ako ang target mo, isa naman siya. Huwag kang mag-alala, ang halaga mo ay mas malaki kaysa sa babaeng iyon ng napakarami. Dahil kusang loob kang pumunta dito, wala akong dahilan para tanggihan ka. Liu Tianyi, kung maglakas loob kang saktan si Kuang Tu, hindi kita patatawarin. Zhang San, hindi ko itatago bilang abogado. Mayroon ka talagang pambihirang kakayahan, ngunit may mga bagay na hindi mo dapat nakikialaman. Kaya nga pala, dahil ito sa kaso ng Yunding Villa. Sabihin mo sa akin, sino ang nagsugo sa'yo? Gusto mong malaman? Sa susunod na buhay na lang. Sumugod kayo. Patayin niyo siya. Sa susunod, huwag mong sabihin na abogado ka kasi. Kami mga abogado. Ayos ang maya dahil sa'yo. Huwag kang tumayo dyan lang. Gumawa ka na. Sumugod kayong lahat. Huwag ninyong hayaang tumakas sila. Liu Tianyi, sabihin mo sa akin, sino ang nagsugo sa'yo? Kung tutulungan mo kami, maaari kang makakuha ng mas magaan na parusa. Kung may tapang ka, patayin mo na ako. Mukhang, walang mapipigilang impormasyon dito. Dalhin niyo sila sa istasyon ng pulisya. Ikaw at si Feng Yang, pareho kayong malalagot. Brother Chiang. Magaling. Brother Kuang Tu, ayos ka lang ba? Wala bang nasaktan? Law mo, tapos na dito. Aalis na muna ako. Sage, umalis ka na. Anong oras na? Naglalaro ka pa ng chess. Masama ang balita, chairman mo. Marami pang kumpanya. Ang humihiling na mag-terminate ng kontrata. Anong nangyari? Dahil sa anak mong paborito, pinatanggal mo siya. Kung hindi dahil doon, sa tingin mo ba kay Liu Tianyi lang? Magagawa niyang mapilitang ganito ang Feng Yang. Anong sinasabi mo? Pinatanggal mo si Zhang Qiang? Brother Kuang Tu, hindi ko sinasadya na hindi kita nakilala. Matagal na tayong magkaibigan, dapat mapatawad mo ako. Boss mo, kung may isa-isayang pagsusori, bakit pa kailangan ng pulis? Law mo, hindi ko sinasabing mali ka, pero tingnan mo kung anong klaseng tao ang pinalaki mo. Dad, mali ba talaga ako? Sobrang spoiled kita noon. Si Zhang Qiang, mukhang galit na galit talaga. Ngayon, pag-isipan mong mabuti kung paano mo itatama ang mga nagawa mo. Kung magsusori ako ng maayos, tiyak na mapapatawad niya ako. Ay, kasalanan ito. Magtapat ka. Aminin mo ang kasalanan mo. Baka makakuha ka pa ng konsiderasyon. Hindi mo kapat dapat malaman ang ginawa ko. Mas mabuting makipagtulungan ka. Naalala ko ang badge number mo.
Kapag dumating na ang magbabayil sa akin, handa kang magreklamo. Ikaw, publiko kang namolestiya ng babae, at may plano pang gang rap. Gaya mong basura, kahangin-hanga ka. Officer, kalmahan mo. Kalmahan? Sandali. May darating na magbabayil sa kanya. Sigurado ka bang darating yung magbabail sa kanya? Base sa mga nakaraang investigasyon ko, yung tao na yon ay hindi talaga. Magtitiis ng kahit kaunting panganib na ma-expose ang pagkakakilanlan niya. Hindi mo talaga kailangang sumabak sa panganib na ito para sa akin. Gusto ko lang gawin ang lahat na makakaya ko para tulungan ka. Zhang Xiang, matagal na kitang gusto. Tigilan mo yan. 1 taon pa lang mula nang makilala kita kay Laulin. Hindi yon mahalaga. Zhang Xiang, sa mga nakaraang taon, Sinusubaybayan kita sa iba't ibang paraan. Nandiyan ako sa lahat ng lecture mo. akala ko dati, idolatria lang ang nararamdaman ko sa'yo. Pero ngayon, sigurado na ako, gusto kita talaga. Kaya, pwede ba tayong Hay, dumating na. Sumunod ka. Ginoo, nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nasabi ko na ba sa'yo na ang pinakamahalagang misyon mo ay si Ren si Feng Yang, Ginoo? Nagkamali ako. Kung may saysay ang paghingi ng tawad, bakit pa kailangan ng pulis? Aksyonan na to. Putulin, durugin, ipakain sa aso. Handaan mo to. Gawin mong malinis. Ginoo, Ginoo, huwag niyo akong patayin. Taon-taon, malaki ang ibinibigay naming pera sa inyo. May pera pa ako. Ibibigay ko lahat sa inyo, basta pakawalan niyo lang ako. Mukha ba akong naghihirap sa pera? Hindi pera ang kailangan ko, kailanman. Ang kailangan ko ay isang asong sumusunod at kayang tumupad ng misyon. Arj, baka nakalimutan mo na. Ang pamilya ni Chi Hanfeng, nanghiram sila sa aming Fuhui Capital. At taon-taon, nagbabayad sila ng maayos. Pero ang mali nila ay tumanggi sila sa akin. Gusto ko lang naman si Mama. Sabihin mo nga, bakit kaya? Ayaw nilang sumunod? kaya, siya nga pala ang suspect na. Iniimbestigahan ninyo ni Mo sa kaso ng yun din nila. Pero kahit aminin niya mismo, wala ring magagawa. Hindi yon direktang ebidensya, hindi mababago ang hatol. Ang magagawa lang natin ngayon, i-record muna ito. Tapos imbestigahan natin si Zaonan. Sino yon? Ako, takbo. Hi. Liu Chani. Ano ba naman itong ginawa mo? Ha? Pagdating mo dito, may 2 ka pang kasunod. Ginoo, hindi ko alam na may sumusunod sa akin. Ginoo, patawarin mo ako ngayon, Ginoo. Ginoo, Ginoo, pakawalan niyo na ako, Ginoo. Ginoo, pakawalan niyo na ako, Ginoo. Ginoo, yung 2 sa labas, hahabulin ba natin? Huwag habulin. Kilala ko sila, isa si Zhang Qiang. At ang anak ni Lin Guojian. Sabihin mo, bakit pa kasi nila ginawa to, ha? Kung hindi nila hinabol ang bagay na to, baka nakabuhay pa sila ng ilang araw. Ganito, humanap ka na mabilis. Pumunta sa Court Village, maghintay. Tara. Paano sila nangahas? Court Village 2A. Base sa pag-ugali ni Zaonan, kaya niyang gawin ang kahit ano. Malamang ngayong gabi, hindi na tayo makakauwi. Saan tayo pupunta? Mag-check-in. Ha? Hindi ba't biglaan to? Kaninang hapon, parang gusto mo akong patayin. Bakit? Ngayon nagpapakipot ka na. Siege, check-in. Sinong takot? Baka naman puro salita lang ang iba. Huwag, nagbibiro lang. Tumingin ka ba sa mituan? Anong may tuwan? Kung naisipan ng tao na maghintay sa baba para sakin, may isip din niyang nandito ako. Para mag-book ng kwarto. Hindi pwede ang regular na hotel.
Hoy, Baishu, tulungan mo akong maghanap ng hotel na di kailangan ng AC para mag-check-in. Salamat. Tara. Kuya ko ang 2. Nandoon sila, bilisan nyo. Naku, sinadya mo yata to. Anong nangyayari? Tumigil ka na, tara na. Aray, Ati, Zhang, dito. yung hotel. Ito. Hindi, pinahanap kita ng hotel. Love Hotel ang dinala mo. Ati, Zhang, sa ganitong bagay, ayaw niyang may makakita. Alam ko yan. Huwag kang mag-alala, walang ibang makakaalam nito. Ang lakas mo pala. Pero, ingat pa rin. Heto, sapat na ba? Isa pa. Sa kanila, di kailangan ng pakikisama. AMM, Ano nang pinag-usapan ninyo? Ah, itong hotel. yung pinagbukan namin. Ano to? Lanan. Ngayong magkakasama tayo sa isang bubong. Gusto nyo bang magtayo ng mapayapang relasyong multilateral? Boss mo. Bakit mo hinahanap si Jiang Xiang sa gabi? May importante ba? Kailan pa naging sayo siya? Alam ko na ikaw si Kwang Tuje. Narito ako ngayon para humingi ng tawad dahil sa online relasyon natin. Sa mahabang panahon, patawarin mo na ako. Online relasyon. Wala akong pakialam paano kayo nagkakilala. Basta, Siya ang lalaki ko ngayon. ikaw lang, isang huli nang dumating. Makikipag-agawan sa akin kay Kwang Tuje. Noong nagkakilala kami, wala ka pang alam. Ano naman kung matagal na kayong nagkakilala? Basta, hindi ako naniniwala sa tsismis para matanggal siya. O siraan siya sa harap ng maraming tao. Kwang Tuje, nadaya lang ako ni Liu Tayani. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko gagawin sa'yo ang ganito. Boss mo, ang salitang labas, parang tubig na nabuhos. Matanda ka na, panagutan mo ang sinabi mo. Kwang Tuje, gusto mo akong naka-black stockings, di ba? Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Isuot ko na ngayon para sa'yo. Totoo ba yan? Kung gusto mo, magpalit na ako. CJ, Yung hindi kayang ibigay ang gusto ng boyfriend. Anong klaseng pagmamahal yan? Akala mo ikaw lang marunong magsuot. Kuya, maganda ba? maganda ang itsura. Maganda rin ang pakiramdam. Subukan mong hipuin. Ano? Kailangan pa bang turuan kita? Bitawan mo. Huwag mo akong titigan, nakakahiya. Wow, di ko inakalang ganun pala si Boss Lin. Meron kasing akala, black stockings lang, panalo na. Sabi mo, mas maganda ba ako o siya? Bumitaw ka, demonita. Ikaw ang nagpatong ng binti mo sa ibang lalaki. Tapos ako pa ang tatawagin mong demonita. Kuya ko ang to kung papayag ka lang na maging tayo. Kaya kong matutunan lahat ng posisyon. Ikaw, mahaba lang ang binti, pero sa ibang parte. Flat o bilog, wala kang laban. Ikaw, gusto mo ako, di ba? Kasi kanina, Anong balak mo? Kayo, pwede bang kumalma muna? Walang maipanalo, gusto mo ng pilitan, no? Abogado ka pa naman. di ka rin naman maganda, sihi na bunny girl. Sabihin mo, sino ang pipiliin mo? May paparating. Kuya Tsiang, hindi ko inakala. Magbubukas ka pa ng kwarto sa Love Hotel para hintayin ako.
Naisip mo rin. Halika, ngayong gabi, gusto kong maging tayo. Kuya't siyang, tatlo tayo. Kakayanin mo ba? Sa tingin ko, mas nakakainis yung hanggang ngayon. Ayaw ko magbigay ng malinaw na sagot. Sa tingin ko, yung nakaisip na magtago sa Love Hotel ay hindi rin mabuting tao. Ay, nakita ko, parang may maliit na latigo dito sa Love Hotel. Ano sa tingin ninyo, dapat ba nating turuan ng mabuti itong lalaking to? Ako ang lalaki. Huwag kang matakot, kuya ko ang tu, mahinahon ako. Zhang Xiang. Hindi ko gustong saktan ka. Sobrang mahal lang kita. Kuya Xiang. Hindi ko rin alam ang sasabihin ko. Pero masaya ito, ha? Ay, tanggapin mo na lang. Relax ka lang. Huwag kayong lumapit. Ganito yan, masasanay ka rin. Mga hayop kayo. Tama na yan, isang latigo lang naman bawat isa. Kailangan ba yung ganyan? Ay, yung iba, baka naghihiganti, sinadya pang paluin ng malakas. Hindi pa natin alam. Mga ate, huwag kayong mag-away dahil sa akin. Magiging masunurin na ako. Kuya Xiang, huwag mo yang gawin, nakakadiri. Tingin ko, wala namang humahabol sa kanila. Ano ang plano mo, Zhang Xiang? Ngayon, siguradong nalaman na nila ang tungkol sa atin. Ang tanging paraan ay hanapin si Zaonan at ang kaso sa Cloud Peak nila. Ang mga pangunahing salik. Kung hindi, siguradong hindi siya titigil. Zaonan. Hindi ba si Zaonan ang pinuno ng pamilya Zhao? Paano siya naging konektado sa kaso ng Cloud Peak Villa? Narinig namin ni Wanru ng palihim. Ang usapan nila ni Lin Chenyi. Pero hindi pa sapat ito bilang ebidensya. Eto na, naalala ko na. Ano ba ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon? Nang imbestigahan ko si Liu Chenyi. Napansin kong hindi pa siya gaanong matagal sa bansa. Pero biglang dumami ang mga transaksyon sa kanyang bank account. Iba't ibang halaga, at ang mga transaksyong ito, sa huli, napunta sa account ng isang taong nagngangalang Lin Langtian. Itong si Lin Langtian, noong araw ng krimen, ay nakita sa Cloud Peak Villa. Lumabas ka na. Huwag kang magtago. Si Lin Langtian, hindi man lang nakapagtapos ng elementarya. Dito siya tumanda, nagtrabaho bilang utusan sa pamilya Zhao. Tamad, mahilig sa sugal. Pagdating sa ugali, sakim sa pera at babae. Ibig sabihin, malamang hawak ni Lin Langtian. Ang mahalagang susi sa kaso. Paano natin siya lalapitan? Nang imbestigahan ko si Lin Langtian, napansin kong madalas siyang pumupunta sa isang lugar. Sa ilalim ng mesa, lahat ng klase ng kalakaran meron doon. Sasamahan kita. Narinig ko sa tatay ko na iniimbestigahan mo ang kasong ito. Gusto kitang tulungan. Huwag na. Baka putulin ng matandang Lin ang ulo ko. Kayo tatlo, manatili kayo dito. Ako na lang ang pupunta. Hindi ba't sinabi ko sa inyong huwag makialam? Bakit kayo sumunod? Dapat ba kayong pumunta sa lugar na ito? Ayokong mag-isa kang harapin ang lahat. Gusto kitang tulungan. Sige na nga. Pero mamaya, dikit ka sa akin. Huwag kang mag-isa. Tara na. Isa. Ano ang balita? 20. Ay, anong klaseng barahayan? Salamat na lang. Sa inyong lahat, mga tropa. Anong ipinagmamalaki mo? Lahat yan sa akin. Ilang beses lang nanalo. Hindi ako naniniwalang laging swerte ang kamay mo. Ha? May espesyal akong paraan para pumalad. Pag hinimas ang puwet na maganda, swerte agad. Ha ha ha. Kaya nga, ha? Importante talaga ang sumunod sa tamang tao. Simula nang kumapit si Lao Lin sa hita ni Lao Zhao. Buong red romance na sa kanya. Ha? Gusto ko rin mahimas ang puwet ng babae. Masarap kaya? Madali lang yan. Basta masaya ako sa pag-alalay mo, sayo na siya, sige. Salamat, Brolin. Ara, tuloy-tuloy. Ara, Tara. Sigurado masaya si Brolin. Ta. Bilis, manalo ka ng pera. Pati dealer pwede mong uwiin. Brolin, pwede ba akong sumali? Ay. Bagong mukha. Sino ka ba? Kilala ba kita? Ha? Maglaro tayo ng 2 beses, magkakilala na tayo. Brolin, hindi ka naman siguro takot makipaglaro sa akin. Biro mo yan. Teritoryo ko ang red romance, ha? Pero tingin ko sa'yo, mukhang dukha.
Ilang bisis ka lang makakalaro. Par, Honey, may 1,000,000 dito sa card. Maglaro ka ng maayos. Manalo ka ng marami, ha? Manager Lin. Parang hindi tama to, hindi naman i-reimburse. Okay lang. Ano naman kung tawagin akong honey? Hindi ka lugi sa kagaya kong maganda. Woo, di ko akalain, may sugar mommy ka pala, par. Sage. Tara, Ha? Honey, ipinagbili pa natin ang bahay para sa perang yan. Huwag mo akong bigin. Hahaha, tama ba ang narinig ko? Nagbenta ng bahay pa magsugal ang asawa? Bobo ba tong babae? At ang ganda-ganda pa ng babae. Hindi ko alam kung anong pampagana ang ibinigay nitong lalaki. putangina, tumahimik ka na lang dyan. Kung makasira ka pa ng swerte ko, papaluin kita. Bro, wag mo siyang pansinin, magsimula na tayo. Iisa 0, 000 ang puhunan. Walang limit sa taya. Sigurado ka bang lalaro? Ha? Honey, ang mahal, sa slot machine na lang tayo. Hahaha. Huwag kang magsalita, bantayan mo lang dyan. Halika, masahihin mo ang balikat ko. Sige, 10,000 go na. Ayos, yan ang gusto ko. Tara, buksan na ang card. ₱50,000. Par, anong inaantay mo? Kaya ba? Per. Talagang swerte ka sa akin. Hahaha. Ay. Ulit-ulitin natin. Mahal, maubos na pera natin. Baka pwede tigil na tayo. Magtabi tayo pangkain, okay? Tumahimik ka. Deal na. Huwag mo nang masahihin, nawawala swerte ko. Mahal, 10,000 na lang natitira. Ganito na lang. Maghahanap muna ako trabaho, tapos babalik tayo, okay? Malas na babae. Mga lalaki ang nag-usap, bakit ka sumisingit? Hais. Per. Ano ba yan? Napakabait na ng asawa mo. Kung ganyan ka, hindi na tama yan. Zhang, mula nang grumaduat ako, sumunod na ako sa'yo. Wala kang ginawa. Lahat ng gastos sa bahay, ako ang nagbabayad. Araw-araw sa bahay, sinasaktan mo ako. Tapos dito pa, Hais. Maliit na sugal, libangan lang, malaking sugal, masasaktan ka. Ganito na lang, umuwi na tayo. Pere, hindi pwede, isa pa, babawi ako dito, tara. Sugal ulit tayo. Per. Wala ka ng pera eh. 10,000, pambayad lang yan sa amin. Maliban kung... Ay, ganito na lang, mukhang hirap na asawa mo sa'yo. Kung matatalo ka ulit dito, sa akin na lang siya. Nahuli na. Hindi pwede. Asawa ko na lang ang natitira kong kayamanan. At ang ganda-ganda pa niya. Paano naging 10,000 lang ang halaga niya, di ba? Per. Ikaw ang gustong bumangon, hindi ako. Wala kang karapatan. Makinegosyo sa akin. Zhang. Alam ko sana na ganito ka palang tao. Mas pipiliin ko pang pakasalan ang aso kaysa sayo. Kuya Lin. Araw-araw niya akong sinasaktan. Pwede mo ba akong ilayo dito? Huwag kang mag-alala, tol. Dadalhin kita ngayong gabi. Hahaha. Hindi pa tapos ang laban, alis ka. Pag uwi, papaluin kita. Tara, kuya, simulan na natin magbigay ng baraha. Sigurado ka ba? Tara, lagdaan mo. Hahaha. Huwag mong masyadong paglaruan. Hindi kita palalampasin. Huwag kang mag-alala, may plano ako, sigurado to. Straight flush, panalo na naman ako. Hahaha. Imposible, dayaan yan. Tangka, hindi mo ba napansin? Kasabot ko ang dealer, nandito. Kung gusto kitang manalo, mananalo ka. Kung gusto kitang matalo, wala kang kawala. Ang asawa mo. Patong itong pera mo. Kuya, tatanggapin ko na lang, hahaha. Ay, tang. Dito ka pa gustong manalo ng pera? Panaginip. Hahaha. Ikaw naman, mamayang gabi, alagaan kita. Bitawan siya. Hindi ba kayo natatakot na malaman to? Kailangan mo munang makaalis para makapagsabi. Ha? Ano ibig mong sabihin?
Zhang Qiang, Abogado Zhang. Akala mo hindi kita nakilala? Mula nang pumasok ka, nakilala na kita. Lahat ng nangyari, libangan lang bago ka mamatay. Alam mo ba? Hulaan ko. Nandito ka dahil sa Cloud Peak Villa. Di ba? Tama. Nandito ako sa buong pangyayari. Kahit alam mo, paano? Makakalabas ka ba ng buhay? Hahaha, tandaan mo sa susunod mong buhay. May mga taong hindi mo dapat ginagalit. Sugod. Teka. Sa oras, dapat malapit na. Sino tinatakot mo? Boss, ang daming pulis sa labas. Narinig mo na ba tong kasabihan? Nadadali ang masasamang tao sa sobrang daldal. May sumbong ng illegal na sugalan. Lahat, lumuhod. Lumuhod. Walang gagalaw. Hoy, huwag mo siyang hayaang tumakas, habulin. Ginoo, Zhang Qiang. Dinala ni Zhang Qiang ang mga pulis para imbestigahan ako. May sinabi ka ba? Ginoo, huwag kang mag-alala. Kahit isang salita, wala. Ayos yan, kung ganon. Pwede ka nang mamatay ng walang alinlangan. Aray. Bakit? Bakit? Dahil ang patay lang ang tuluyang tatahimik. Alis na. Kumusta na si Lin Lang Chan? Siya. Nasa lis pa rin, huli na ang dating ko. Malubha ang pagkawala ng dugo niya ngayon. Kung mabubuhay, tadhana na ang bahala. Narinig kong kasama mo yung si Lin Wanlu. Akala mo ba wala akong silbi? Ako dapat ang kasama mo. Kuya Zhang Qiang, alam kong marami na akong beses na nagsabi, pero gusto ko pa rin. Humingi ng tawad sa ugali ko noon, napakatanga ko. Pwede mo ba akong patawarin? Parang wala namang. Katapat na sinseridad tong paghingi mo ng tawad, dapat may. Pang-akit ka, tulad ng black stockings o ano pa. Epektibo ba talaga yon? Biro lang. Teka. Dapat may iba pang ebidensya sa lugar ng krimen. Neng, ganyan ka kadaling makapagpagawa ng krimen. Kuya Zhang Qiang, alam ko. Masaya akong nakakausap ka. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ako pumasa sa bar. Dati, akala ko idolatria lang ang nararamdaman ko sa'yo. Pero ngayon, alam ko na, Zhang Qiang. Mahal kita. Maging tayo na. Boss mo, gabi na, dapat umuwi ka na. Kung palalayasin mo ako, sasabihin ko kay Daddy na pinapang-akit mo ako sa isang testigo. Hala, boss mo. Wala ka bang konsensya? Ganito ka. Huwag mo akong tawaging boss mo, tawagin mo akong Yuner. Tayo ang bagay na bagay. Hala, ako naman, kahit na medyo. Playboy at may masamang bibig, pero hindi ako basta-bastang tao, ah. Dahil ba yan sa Lin Wanru na iyon? Ako ang unang nakakilala sa'yo. Siya! Ang gusto lang ay ang kakayahan mo. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo bilang tao. Wala akong pakialam. Ang taong gusto mo yun. Hindi ko ipagkakait sa iba. Boss mo yun, Yuner, yung ginagawa mo. Ang pipilitin, hindi matamis. Matamis man o hindi, nakakapawi ng uhaw. Kung ganyan ka pa, sisigaw na ako. Sigaw ka. Sigaw na ako. Saklolo, sumunod ka na sa akin. Moyon, Chong, ano ang ginagawa ninyo? Moyon, ikaw pala. Ikaw na Lin Wanru. Gusto mong magloko, no? Yikyan, sinira mo ang plano ko. Saklolo. Ang babaeng ito ang gustong mang-abusong sa akin. Sasabihin ko sa'yo, sa taong katulad ng master ko, ang pagpipilit ay walang saysay. Meron pa akong ilang piraso ng sleeping pills para sa insomnia ko. Sa tamang oras, ilalagay natin ng palihim sa tubig niya. Seryoso ka? Nako, talagang masahol ang babae. Ano na ginagawa mo sa bahay ko sa ganitong oras? Nga pala, nakaligtas si Lin Lang Tian, pero hindi pa siya nagigising. Sana hindi ma-miss ang herring date. Sa ospital, may nagbabantay ba? Huwag kang mag-alala, naglagay ako ng ilang caregiver para alagaan siya. Dapat ay walang problema. CJ, Hoy. Ano nang sinabi mo? Aksyonan mo.
Bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Ang tigas talaga ng buhay mo. Ay, hindi ka pa rin namatay. Pero, ngayon, pwede ka nang mamatay. Pigilan mo yan. Hindi ba't ito ang ating bantog na Attorney Zhang? Unang pagkikita, ikinagagalak kitang makilala. Sabihin mo nga, bakit hindi ka namatay nung gabing yon? Nakakalungkot talaga, no? Zaonan. Si Lin Langshan ay isang mahalagang testigo sa kaso ng Cloud Top Villa. Kung gagalawin mo siya, pananagutan mo ang kriminal na responsibilidad. Binabalaan kita, nire-record ko ang lahat ngayon. Kung may gagawin ka sa testigo, lahat ng ito ay magiging ebidensya laban sa iyo sa korte. Mag-isa ka lang? Talagang mag-isa ka lang. Dapat kong aminin ang tapang mo. Hoy, cellphone ko. Alam mo ba kung gaano karaming sikreto ang nakatago dito? Ano ba yan? Huwag kang magsinungaling. Alam ko ang palayaw mo. Si Zhang San, ang rebelde sa labas ng batas. Tama ba? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na rebelde sa labas ng batas. Zhang Qiang, bakit hindi ka na lang maging abogado? Bakit kailangan mong kalabanin ako? Ngunit pagkatapos mong mamatay, makikita mo na lang ang iyong matandang kasama. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng batas? Ang mga CCTV sa ospital na ito ay pinutol ko na. Kahit mamatay kayong dalawa, sino ang makakapagpatunay na ako ang may gawa? Tumigil ka. Ayos ka lang ba? Binabalaan kita. Tumawag na kami ng pulis sa daan. Payo ko sa iyo, umalis ka na. Naku, ang ating abogado Zhang, pala, ay gustong magtago sa likod ng babae. Ano naman? Dapat kong aminin, si Attorney Zhang ay talagang may karisma. May dalawang napakagandang babae na nagtatanggol sa kanya. Hoy, dalawang magaganda, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ngayong gabi, hintayin ninyo ako sa hotel room. Kung susunod kayo sa akin, ang pamilya Zhao ay magbibigay sa inyo ng walang katapusang kayamanan. Adiri, mas gugustuhin ko pa ang aso kaysa sa iyo. Ay, gusto pala ng aso. Kung ganon, sundin natin ang gusto ninyo. Ano to? Ikaw ay labag sa batas. Ano? Bitawan mo. Patayin ang lalaki, hubarin ang babae at ilagay sa kotse. Bakit hindi ka tumulong? Ingat, sandali. Ayos ka lang ba? Mukhang maaasahan pa rin ang seguridad ng lungsod natin. Pwede kang magpatuloy pero hindi ka na makakaalis. Swerte mo ngayon. Pero bibigyan kita ng payo. Kung makikialam ka pa, huwag kang magtaka kung wala ng buhay. Umalis. Brooks Yang, hindi bababa sa 20 minuto ang biyahe mula sa istasyon ng pulis patungo sa ospital. Paano ito naging mabilis? Kung hihintayin nyo ang pagdating nila, hihintayin nyo na lang ang pag-akyat sa aking bangkay. Bro Chiang, naligtas kita muli. Ano ang balak mong gawin bilang pasasalamat? Ay naku, Gago ka, sa susunod mong gawin ang isang bagay. Pwede bang sabihan mo muna kami? Alam mo bang halos mamatay ako sa pag-aalala kanina? bakit ka nandito? Narinig ko kay Ikian na nag-isa kang pumunta sa ospital. Nag-alala ako sa'yo kaya sumama ako kay Moyun. Salamat sa tulong kanina. Sa pagkakataong ito, panalo ka. Sa susunod, hindi na kita pahihintulutang magpasikat. Pagdating ng mga pulis, mag-apply tayo ng proteksyon para sa kanya bilang testigo. Kung hindi, si Zaonan ay tiyak na. Hindi titigil. Gising na. Lin Langshan,
Magkwento ka. Ano ba talaga ang nangyari noon sa Yunding Villa? Hindi ko masasabi. Hindi masasabi o hindi kayang sabihin. Akala mo ba ngayon, na kung itatago mo ang sekreto ni Zaonan, palalayasin ka niya? Ang tanging paraan ngayon ay ang makipagtulungan sa akin. Upang maipakulong si Zaonan, ganoon. Lamang magkakaroon ka ng pag-asa na mabuhay. Maaari akong makipagtulungan sa iyo. Ngunit, kailangan kong tiyakin mo ang akin. At ang kaligtasan ng aking kapatid na babae. Basta pangakuan mo akong magiging testigo sa korte. Maaari akong magsumite ng aplikasyon sa istasyon ng pulis. Ngunit kailangan mong tiyakin na totoo ang ebidensyang ibibigay mo. Nakita ko mismo na pinatay ni Zaonan ang ina ni Chi Hanfeng. At ang mga ebidensyang iyon ay nasa kamay ng aking kapatid na babae. Sabihin mo na saan ang tap. Wala akong alam tungkol sa anumang tap. Mukhang hindi ka masyadong nakikipagtulungan. Huwag kayong lumapit. Hindi kayo palalayasin ng kuya ko. Hoy, ang kuya mo, hindi ba siya ang tinatawag na linlangtian na walang kwenta? Sa oras na ito, kung walang nangyari, dapat nasa krematoryo siya. Hindi pwede. Hindi mamamatay ang kuya ko. Luhod ka ng maayos. Sa itsura mo, mukhang ayaw mong makipag-cooperate ah. Kami na ang magtuturo sa iyo kung paano. Sage na. Salamat, Kuya Zhao. Kuya Zhao, ilang buwan na akong di nakakadantay ng babae. Sigurado mapapasaya ko, tong babae na to. Ingnan nyo to, dalagita pa. Swerte nyo ah. Sage. Turuan nyo ng mabuti. Hubarin nyo lahat ng damit niya. Mas magaspang ang galaw. Bilis. Sage. Huwag kayong lumapit. Tatawag ako ng pulis. Pulis? Sino ang tinatakot mo? Kuya mong walang kwenta ang may utang sa amin. Siya ang sisihin mo. 10,000 lang ang inutang ko noon. 15,000 na ang nabayaran namin. Ngayon sasabihin mo, may 1,000,000 pa. Paano namin mababayaran yon? Nakasulat ng malinaw dito sa kontrata. Ayo ang di nakabasa ng maayos. Kanino mo sisi? Sigish, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ibigay mo ang video, di ka namin gagalawin ngayon. At babawasan pa ng 50,000 ang utang. Ano? Itago mo itong mabuti. Nay, napakahalaga nito. Nakasalalay dito. Ang buhay nating magkapatid. Dito nakasalalay ang kaligtasan natin. Patayin nyo na lang ako, kung hindi. Ipapasa ko itong video sa pulis. Akala mo ba di ako kayang pumatay? Sigs, dahil ganyan ang desisyon niya. Turuan natin siya ng mabuti ngayon. Sigs na, Sigs. Huwag kayong lumapit. Kuya, sumigaw ka pa. Lalo akong na-excite. Sagipin mo ako. Di ko alam kung magkakareaksyon. Ang walang kwentang kuya niyang si Lin Langtian. Bitawan niyo ako. Tigil. Anong asong to? Manghihimasok sa gawain ni Lolo Zhao? Ako ay isang abogadong dumadaan lang. Alam mo ba kung sino ako? Manghihimasok ka? Umalis ka na, kung ayaw mong masaktan. Kasama ka sa ayusin ko. Pagkukonsabahan ng babae, pananakot sa akin. Hoy, talagang makukulong ka nito. May one-touch alarm function ang phone ko. Umalis ka dito ngayon din. Nagbabanta ka ba sa akin? Sinasabi ko lang sa iyo ang batas. Sige. Batas ang gusto mo? Pag-usapan natin ng maayos ang batas. Utang, bayaran. Bigyan mo kami ng pera, alis kami agad. Hindi kami magtatagal. Halika! Kuya Zhao. Nakasulat dito sa kontrata. Puting papel, itim na tinta. Abuwan, kasama ang interest, 100,000. Property preservation. Dahil kakamatay lang ng kapatid mo, babawasan natin ng 0. 1,000,000. Bayaran mo ngayon, alis kami agad. Abogado. Ang pagbabayad ng utang ay natural na bagay, di ba? Hindi ganyan. 100,000 lang ang hiniram namin noon. Nakabayad na kami ng mahigit 100,000. Loan shark ito. Ano ang gagawin natin? Hindi kayang bayaran ng dalagita. Baka naman, abogado, maawa kayo. Bayaran nyo na lang. Gaano katagal niyo hiniram ang perang ito? Mula nang humiram hanggang ngayon, 10 buwan. Hindi na kailangang bayaran ang perang ito. Gago, naghahanap ka ng away? Sigurado ka ba?
Sapat na ang nabayaran mo para sa principal. At mayroon kang katibayan ng pag-transfer. Ayon sa pinakabagong batas ng ating bansa, ang interest rate ng pribadong pautang ay hindi dapat lumampas sa 24%. Ang anumang labis ay itinuturing na loan shark at may karapatan ang mamamayan na tumangging magbayad. Umalis kayo dito ngayon din, kung hindi, ituturing itong iligal na paninirahan sa pribadong ari-arian. Mukhang minamaliit kita. Kahit anong galing mo magsalita, abogadito, wala rin. Wala akong oras para mag-aksaya ng panahon sa'yo. Umalis ka, o tulungan ka naming umalis. Lumabas ka at tumawag ng pulis para iligtas ako. Ingnan mo, sabi ko na nga ba, ikaw ba ang boyfriend nitong kite na to? Kalakal. Linawin ko. Ngayon lang kami nagkita bago ito. Dahil nandito ka na, huwag ka nang umalis. Makikita mo kung paano kami ng mga kasama ko magpapasaya sa maliit mong girlfriend. Tumawag ka ng pulis. Bitawan niyo ako. Bitawan. Nahanap ko. Nandito siya. Dumating ka rin, lao mo. Kung hindi ka pa dumating, maghihintay ka na lang para kolektahin ang bangkay ko. At ang mga ebidensyang iyon. Nasa kapatid ko na babae. Kapatid mo, Hay! May grupo ng paniningil ng utang si Zaonan. Kung ikaw lang ang pupunta. Delikado. sige, Alam ko na. Kaya pala laging nagpapaliban, may plano pala. umalis na kayo ngayon. Walang masasaktan. Umalis? Alam mo ba kung sino ako? Aamin na rin ako. Ngayong araw na ito, akin ang babae. Walang makakapigil. Alam ko kung sino ka. Ang puno ng pamilya Zhao, aso lang ni Zaonan. Mula nang pumasok ako, nire-record ko lahat. Kasangkot ang mga tauhan ni Zhao sa iligal at marahas na gawain. Kapag ipinakulong si Zaonan sa hinaharap, malaki ang ambag mo. Alam ko na kung sino ka. Ikaw yung Zhang Qiang. Tama. Sige, tatandaan ko ito. Magkikita pa tayo. Alis na tayo. Salamat sa inyo, kung wala kayo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin ngayon. Inatake ni Zaonan ang kuya mo. Ibigay mo sa akin ang video. Ipapakulong ko si Zaonan. Kumusta na ang kuya ko? Gusto ni Zaonan na tapusin ang kuya mo. Nailigtas ko siya. Nasa ospital siya ngayon at gumagaling. Pero sa paglilitis, hayaan mo akong maging testigo. CJ, Kumusta na si Che Hanfeng? kalmado pa rin ang kanyang kalagayan ng isip ngayon. Mas mabuti kaysa noong unang paglilitis. Hindi na siya masyadong naapektuhan kapag naalala. Zhang Qiang. Alam ko na ang lahat ng ginawa ni Mo yun. Ako ang hihingi ng tawad para sa kanya. Lao mo. Mukha ba akong taong maramot? Panoorin mo ang video. Ang galing ng nanay mo. Mga hayop, papatayin ko kayo. Ito lang, hindi mo na kayang tiisin? Maami pang ganitong eksena sa hinaharap. Mga kapatid, ang matandang babaeng ito, sa inyo na. Bagamat medyo matanda na. Pero ang katawan, talagang napakaganda. Kayo, magsaya kayo. Ingat ka, Kuya Nan. Tita Chai, nakapaglaro ka na sa kuyanan ko. Pahiram naman sa amin, para masaya kami. Huwag ninyong galawin ang nanay ko. Sinabi ni Kuya Nan, lahat tayo may parte. Papatayin ko kayo. Ay, itong batang ito, nangahas pang maglabas ng kusilyo. Dito ka tumusok, patayin mo ako. Walang kwentang duwag. Tingnan mo ng mabuti kung paano namin laruin ang nanay mo. Papatayin ko kayo. Totoong pagpatay. Malinaw naman, ito ay legitimate self-defense ni Chai Hanfeng. At may video evidence pa. Ang mastermind na si Zaonan, siguradong hindi makakaligtas. Hindi ganoon kasimple. Tingnan mo ito.
Ang patalim ni Chi Hanfeng, mula sa likod niya inilabas. Kung ako ang abogado ng kalaban, Tiyak na hahabulin ko itong puntong ito. Kung ang kutsilyo ay mula sa mesa o sa kahit saan paman. Pero mula mismo sa likod inilabas. Ang self-defense ay mababaluktot na maging premeditated murder. At ang pinakamahalagang punto ay, ang tunay na ng abuso sa ina ni Chai Hanfeng. Si Zaonan lang. Noong mga panahong iyon, ang mga alipores na ito, ay wala talagang ginawang pinsala kay Inang Chai. ibig sabihin, base sa kasalukuyang kaso, ang pinakamagandang resulta ay excessive self-defense. Mas mabuti na rin yon kaysa sa hatulang kamatayan ngayon. Hindi. Ang hinihiling ko ay acquittal. Saan ka pupunta? Bibisita sa bilangguan. Hanfeng. Kumusta ka? Abogado Zhang, di ba? Umuwi ka na lang. Sa kasong ito, wala na akong pag-asa. Paano kung sabihin ko? Mayroon akong video ng crime scene. Totoo ba yan? Galing yon kay Lin Langshan, ang nag-video noong araw na yon. Nakuha na ang ebidensya. Kung makikipagtulungan ka ng maayos, hindi mahirap baguhin ang desisyon ng kaso. Huwag kang masyadong magpapasaya. May isang tanong pa akong kailangan itanong sa'yo. Napansin ko noong panahong iyon, ang sandata na ginamit mo sa pagpatay ay isang punyal na inilabas mo mula sa likuran. Na 12 sentimetro ang haba ng talim. Gusto kong itanong, bakit mo dala-dala palagi ang ipinagbabawal na kutsilyo? Para sa proteksyon. Abogado ako. Gusto kong marinig ang totoo. Ang Fuhui Investment na nasa ilalim ng Zaonan, sa totoo lang, ay isang kumpanya na mataas na interes na pautang lang, at may marami silang mahahas na pangungulekta ng utang na pangka. Takot ako. Tunay na takot ako. CJ. Nakuha ko na ang buong sitwasyon. O Sage, May huling tanong pa. Iyon ay, ang namatay ay nawalan na ng kakayahang kumilos noong panahong iyon. Bakit mo pa ginawa? Huli sa akin ang nagawa ng nakaraang beses. wala akong ibang naisip noong panahong iyon. Alam ko lang na gustong saktan nila ang aking ina. Wala akong ibang alam. Ati, Zhang, tapos na ang oras. Hanfeng, maniwala ka sa akin. Batang lalaki, gumaling talaga ang iyong laro ng chess. Naghanap ka ba ng bagong guro sa labas na hindi ko alam? Ito ay tinatawag na likas na talento. Bakit ka ngayon nagkaroon ng oras para makipaglaro sa matanda? Ano ka ba? Hinahanap lang kita kaya ako naparito. Bumili lang ako ng kaunting prutas. Para igalang ka, matanda. Zhang Qiang, ikaw ay pumatay. Ano bang sinasabi mo? Walang ako pwede naman, sinasabi ko sa'yo. Kailangan kong seryosong punahin ka. Ito ay hindi tamang gawi. Alam mo ba? Nagkakamali ka dito. Jia Xiao. Ibaba mo muna yung mansanas mo. Para mas mapaniwala ka. Huwag ka nang magdadaldal, sabihin mo na ang iyong pakay. Basta lahat ng bagay dito sa compound ng korte. Ayusin ko lahat para sa iyo. Huwag mo akong tingnan bilang retirado na. Ang tatlong salita kong Lin Gojian ay epektibo pa rin. Diretsohan ko na. Yung kaso sa Yunding Villa, si Judge Zeng Sueling sa pangalawang paglilitis. Nakabasa mo? Ay naku, Hindi ko gustong suhulan ng hukom, may kailangan lang akong gawin. ganito lang. Hoy, bata. Ang ginawa mo, mas malala pa sa pagbibigay ng regalo. Tutulungan mo ba ako o hindi? Imposible, Jia Chao. Humanap ka na lang ng iba. Alam ko na. Siguro kulang pa ang aking sinseridad, uwi ako at kakausapin si Wanru. Sa sikapin ko, sa susunod na pagbisita ko sa'yo, dadalhin ko ang ultrasound result na ito. Tungkol sa kulay ng ghost fire, gusto mo ba itong itim o puti? At magpapakulay pa ako ng buhok sa dilaw pag nagkita tayo. Magbubukas ako ng pinto mamayang gabi kung magdadala ka. Ng ultrasound report ni Wanru, papatayin talaga kita. Walang anumang problema, walang amoy, kumain ng prutas. Tio Lin, Judge Sheng, bakit ka pa narito sa ganitong oras? Tignan mo, matagal na tayong magkapitbahay. Naisip ko lang magbigay ng regalo para mas maging malapit. Sobra naman ang kabutihan mo, Tio Lin. At saka,
Hindi tama na ang nakatatanda ang magbigay ng regalo sa mas bata. Ganito na lang, pag may oras na ako. Ako mismo ang pupunta sa bahay mo. Iyon ay sa susunod na, ngayon naman. Kailangan mong tanggapin ang regalo ko. Kung hindi, hindi mo na ako kilala bilang iyong tiyo. Salamat po. Nasaan ang bagay? Nasa daan pa ang regalo, malapit na dumating. Tandaan mong kunin, alis na muna ako. Ano ba yan? Hindi ba dapat i-deliver ito? Wala akong oras ngayon. Dalhin mo na lang dito sa itaas. Pasensya na, malapit na akong mali. Sige, iwan ko na lang sa baba. Ikaw na ang makakakunin. Wala talaga akong oras. Kung ayaw mo, huwag mo na lang kunin. Hoy, anong klaseng ugali yan? Maniniwala ka ba na magreklamo ako? Magreklamo ka sa akin. Isa tandang bawas anin, tandang bawas dalawa. Hintayin mo lang ako. Anong klaseng tao yan? Sino yan? Isa tandang bawas anim tandang bawas dalawa. Hintayin mo lang ako. Sino yan? Kung hindi ka magsasalita, tatawag ako ng pulis. Sino yan? Ikaw ba ang nagreklamo? Galit na galit ako sa mga nagreklamo. Anong gusto mo? Huwag kang lalapit. Isa ka lang, di ba? Malamang nag-iisa ka. Pababayaan kita. Rider ako ng Mate 1. Huwag kang lalaki. Judge Zeng, Judge Zeng. Ako to. May problema ka ba? Gabi na, hindi ka natutulog. Anong ginagawa mo rito? Si Uncle Lin naman, bakit niya sinabayan ang kalokohan mo? Ah, teka. Hindi naman tayo magkakilala. Bakit ako ang ginawa ninyong biro? Ganito po, Judge Zeng, gusto ko lang po sanang itanong. Kung hindi po ako ang pumasok kanina, kundi isang rider na gustong maghiganti sa inyo, at nalaman niyang mag-isa lang kayong babae, ano po kaya ang mangyayari? Alam naman po ninyo ang sagot. Maaaring kayo ang makasakit sa kanya o kaya, Ano ang gusto mong sabihin? ang punto ko, Ay ang sitwasyon ni Chai Hanfeng noon. hindi kaya mas delikado pa yon? Kaysa rito, Mayroon ka bang anumang ebidensya na magpapatunay sa sinabi mo? Kung wala, puro haka-haka lang yan. At ang katotohanan, si Chi Hanfeng ay may isang nasawi at 5 nasugatan. Yan ang hindi may tatanggi. Alam ko kung ano ang iniisip ninyo sa akin. Matigas ang ulo. Sutil. Hindi marunong umangkop. Pero bilang isang hukom, kailangan kong ipagtanggol. Ang hastisya ng batas. Ang pag-apply ng bagong paglilitaw ay nangangailangan ng ebidensya. Hindi lang. Sa salitang sa tingin ko, naiintindihan ko na po ang ibig ninyong sabihin. Ibig sabihin, ang dahilan kung bakit niyo hinatulan ay ang kakulangan ng ebidensya na nagpapakita na si Chai Hanfeng ay nasa panganib noon. Kung sakali, kung mayroon akong maipakita, umalis ka na. Pasensya na po. Zhang Xiang. Sa totoo lang, simula nang hatulan ko siya, gabi-gabi, naalala ko pa ang tingin ni Chi Hanfeng. Kaya, mapagkakatiwalaan ba kita? naman, Ang demandante, Zhao Nan, kumakasulaban kay Chi Hanfeng sa kasong murder. Nasa third appeal na. Ang korte ay magsisimula na. Lahat umupo na. Abogado ng piskalya, dalhin ng mga guwardiya ang akusado. Mamamatay tao ka.
Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Katahimikan. Pakimaintayin ang kaayusan sa korte. Mga abogado, ipakita ang mga materyales sa pagtatanggol. Abogado ng demandante. Magandang araw, hukom. Sa tingin ko sa kasong ito, ang tunay na motibo ni Chai Hanfeng ay hindi murder, kundi self-defense. Ano? Self-defense. 16 na nasaksak. Tawag mo yun self-defense. Anong klaseng abogado to? Ang labo naman. Hoy, teka. Parang si Zhang San yung abogado. Napanood ko siya sa lecture. Magaling yun. Teka, Zhangsan? May mga detalye sa kasong to na hindi natin alam. Abogado ng depensa. Kung self-defense nga talaga. Bakit noong araw na yon, bukod sa sospek at ang ina niya, ang 6 na tao roon ay namatay ang isa, nasugatan ang 5? Bago ko sagutin yan, nais ko munang ipakita sa inyo ang isang video. Sandali. Huwag niyang ipakita yan. Mukhang napaka-emosyonan ng demandante. Baka alam niya kung ano ang laman ng video. Ano ba talaga ang nasa video? Ano yan? Saan mo nakuha yan? Saan ko nakuha? Wala naman yun sa'yo, di ba? Ang mahalaga, ano ang laman ng video? Hindi ko papayagang ipalabas yan. Tinanggihan ang kahilingan ng demandante. Pinapayagan ang depensa na magpakita ng ebidensya. Mukhang hindi gaanong epektibo ang impluensya ng pamilya sa korte. Zhang Qiang, kung ipapakita mo yung video na yan, hindi kita palalampasin. Ah, kaya pala. Ito pala ang motibo niya. Nakita mismo ng ina niya na inaapi siya. Kung ako rin, di ko matitis yun. Huy, itong demandante, akala mo kung sino. Sa likod pala, hayop. Hayop na yan. Anong sinasabi mo? Katahimikan. Sa pamamagitan ng video, makikita natin ang tunay na motibo sa pagpatay ni Chai Hanfeng. Mayroon pa bang idadagdag ang demandante? Kahit na ang sitwasyon na nasasakdal, ay nasa ilalim ng self-defense at necessity. Ngunit ang pamantayan ng self-defense ay kapag nawalan ng kakayahan ang kalaban, nang saksakin niya ang biktima. At hindi na ito nakalaban. Paulit-ulit na siyang sumaksak. Kaya masasabi kong, sinadya na nasasakdal na patayin ang biktima. Ito ay premeditated murder. Hindi po. Takot na takot ako. Blanco ang isip ko. Wala talaga akong alam. Gusto mo bang gamitin ang mental illness? Makalaya? Bago ang unang paglilitis, sinuri na namin ang kanyang mental state. Normal ang kanyang pag-isip. Walang mental illness. Kaya ang original mong motibo ay pagpatay ng sadya. Wala po, Your Honor. Ipinapakiusap kong panatilihin ang hatol. Paano naman ang pamilya ng biktima? Buhay ang kapalit ng buhay. Mahusay ang preparasyon, ngunit nakaligtaan mo ang pinakamahalaga. Ito ay, ang tao ay hindi robot. Tingnan ninyo. Sa video makikita na ininsulto ang ina ni Chai Hanfeng sa harap niya at binantaan siya ng biktima sa salita at gawa. Isipin natin kung tayo ang nasa kalagayan niya. Kung ikaw ang nasa sitwasyong iyon, ano ang unang papasok sa isip mo? Kung hindi ako ang pumasok kanina, kundi isang delivery rider na naghihiganti, ano kaya ang mangyayari? Pakinggan natin ang salaysay ng suspect tungkol sa nangyari. Ako. Blanco ang isip ko noon. 2 bagay lang, iligtas ang nanay ko at mabuhay. May hilig akong mag-aral ng iba't ibang subjects. Ang sitwasyon ni Chai Hanfeng ay trap animal mentality. Dahil sa adrenaline rush nasa isang hindi kontroladong kalagayan. Ibig mong sabihin, kapag ang isang tao ay pumatay sa hindi kontroladong kalagayan, hindi na siya dapat manago sa batas. Tama ba? Kaya kailangan nating suriin kung bakit si Chai Hanfeng ay nasa ganoong hindi kontroladong kalagayan. Sa loan contract at transfer records, makikita natin
na ang pamilya ni Chai Hanfeng ay umutang ng 1 milyon sa Fuhi Capital. Sa loob ng 1 taon, ang kabuang bayad na ay umabot na sa 1.5 milyon sa teorya. Dapat ay tapos na, pero sa pagkakaalam ko, hanggang bago ang krimen. Si Chai Hanfeng ay may utang pa rin na 500 ay sa Fuhi Capital. 1 taon, umutang ng 1 milyon, nagbayad ng 2 milyon. Maaari bang patunayan na si Chai Hanfeng ay napasok sa loan scam at nahulog sa loan shark? 200% interest rate, mas malala pa ito sa Sham Out 13-in. Ano ang kinalaman nito kay Zaonan at sa biktima? Magandang tanong iyan. Pagkatanggap ko sa kasong ito, agad akong nagsiyasa tungkol sa Fuhi Capital. At nakakita ako ng ilang kawili-wiling bagay. Sa likod ng Fuhi Capital, ang pinakamalaking shareholder ay si Zaonan. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit sa simula ng video. Nakita natin na lumabas si Zaonan. Kasabay nito, ang Fuhi Capital ay mayroong maraming mararahas na pangongolekta ng utang. Sa matagal na panahon na siya at ang pamilya niya ay nasa ilalim ng loan shark at pang-aabuso ng mga kolektor na dati ng sobrang stress ang kanyang isip. Sa ganitong sitwasyon, nangyari pa ang insidente sa kanyang ina kay Chai Hanfeng na nagresulta sa pagkawala ng kontrol. Sa palagay ko, sa ganitong kalagayan may malinaw na dahilan. Kaya, ang aming paninindigan ay walang kasalanan ang nasasakdal. Katahimikan. May ebidensya ba ang demandante para tumutol? Tinatanggihan. Naniniwala kami na ang motibo ng nasasakdal ay sadyang pagpatay pa rin. Makikita natin na kinuha ng nasasakdal ang sandata mula sa kanyang sarili. At pagkatapos patayin ang biktima, hawak pa rin niya ang sandata. At sinugod ang ibang tao sa lugar. Aminin ko, sa isang punto, ang nasasakdal ay nasa sitwasyon ng legitimate defense. Pero pagkatapos ng unang saksak, tumigil na ang iba sa pananakit sa kanya at sa kanyang ina. Bilang isang may sapat na gulang na may malusog na pag-iisip, dapat bang kumalma na siya at tumigil sa pagiging maahas? Ngunit ang nasasakdal ay hawak pa rin ang kusilyo at sinugod ang iba. Ibig sabihin ba, mula pa sa simula, ang intensyon niya ay pumatay? Gusto kong itanong sa abogado ng kalaban. Ang ibig mong sabihin, habang pinagkakaguluhan ang aking ina, dapat akong manahimik at patawarin siya? Ibig mong sabihin, dapat akong manahimik at makipag-usap ng mahinahon sa salarin na gumahasa sa aking ina? Gusto kong itanong sa inyo, kung ang inyong ina ang ginahasa sa harap ninyo, makakapagpigil pa ba kayo? Kung makakapagpigil pa kayo, kayo pa ba ay tao? Tama, kung makakapagpigil ka sa ganitong sitwasyon, mas masahol ka pa sa hayop. Kung ako ang nasa sitwasyon, papatayin ko siya, kakagatin ko ang laman niya. Ihihinto muna ang paglilitis ng 10 minuto. Zhang Qiang, mukhang gusto mo talagang makipagpatayan sa akin. Sobra ang papuri, Panginoong Zhao. Ginagawa ko lang ang trabaho ng isang abogado. Hindi ka ba natatakot paglabas mo sa korte na ito? Ikaw at ang mga taong malapit sa iyo ay hindi na magkakaroon ng kapayapaan? Mukhang wala ka ng pagkakataon. Sa pagkalkula ng oras, malapit na. Tingnan mo sa internet, Panginoong Zhao. Ano ang nangyayari? Bakit ka nagpapanik? Ako ay nagre-report ng may pangalan. Si Panginoong Zhaonan ng pamilyang Zhao ay sangkot sa krimen at karahasan. At inabuso ang pribilehiyo para itago ang pagpatay, pagsunog, at pang-agaw ng babae. Ang lakas ng buhay mo, hindi ka namatay. Ngunit, ngayon, kailangan mo nang mamatay. Ako ay nag-report ng may pangalan. Ang Fuhi Group ay nagapautang ng may malaking interest. Naggatag ng pangongolekta ng utang na may karahasan. At pumipilit sa mga babae na magbayad sa pamamagitan ng katawan. Kung hindi ako nagkakamali, ang unang grupo ng investigador ay nararating na sa bahay mo. Bastos! Ano ang ginawa mo? Bakit ka nagpapanik, Panginoong Zhao? Pinagsama-sama ko lang. Ang mga biktima mo at inihayag. Ang mga krimen mo. Sana sa harap ng investigador, ang ipinagmamalaki mong kapangyarihan ng pamilya ay makakatulong pa sa iyo na makaiwas sa parusa ng batas.
Tawag ni Boss Zhao. Boss, malas. Mga tao mula sa Provincial Investigation Bureau. Nandito na sa kumpanya sa bahay. Ano nang gagawin ko? Gago. Una, asikasuhin mo sila ng maayos. Pagbalik ko, ako na ang bahala. Minamaliit kita. Hindi ito matatapos sa atin. Pagbalik ko, ayusin ko to. Ipapahayag na ang resulta ng pangalawang paglilitis. Lahat tumayo. Ang nasasakdal na si Chi Hanfeng ay umayon sa dobleng sitwasyon ng lehitimong depensa at agarang panganib. Ngunit ang katotohanan ng pagpatay sa pagkakamali ay nananatili. Kaya, ang parusang kamatayan kay Chi Hanfeng ay binago sa 3 taong pagkabilanggo. May 3 taong suspensyon ng pagpapatupad. Inilathala ng kataas-taasang hukuman. Tagapasakdal, inatawan sa usapin. Ati, Zhang, salamat sa ngalan ng nanay ko. Walang anuman. Ginawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang abogado. Ang galing mo. Gago. Binigyan kita na napakaraming pera. Ngayon, ganyan lang ang ibinigay mong sagot? Pagkatapos kong asikasuhin ang bagay sa investigasyon, babalikan kita. Boss Zhao. Pagkatapos mong umuwi ngayon, mahihirapan ka ng lumabas ulit. General. Ayoko na. Wala ako sa kondisyon ngayon. Sa ibang araw na lang. Laulin, matanda ka na, kaya mo pa ba? Tarantado ka. Isa pa. Ang galing mo talaga, par. Nagawa mo talagang ipasok si Zaonan? Sabi nila, yung mga protektor na nahila palabas ay nabuwag din. Mahihirapan na silang makalabas habang buhay. Tignan mo nga yung bansag kong outlaw. Hindi yan basta-basta lang. 28 ka na ngayon, di ba? Nalutas na rin ang kaso. Oas na pa isipin mo ang tungkol sa buhay pag-ibig mo. Ang babae, makakaapekto lang sa bilis ko sa chess. Ayoko, talagang ayoko. Sabi niya, ayaw niya. At Wanru. Sabi niya, ayaw niyang mag-boyfriend. Ay naku. Nandito lahat. Bakit hindi ka nakikita ng isang buwan? Grabe ang saya ng buhay mo, Attorney Zhang Attorney Zhang, nakalimutan mo na ba? Ako pa naman ang iyong nominal na amo. Zhang Xiang, ikaw talaga. Kapag kailangan mo siya, tinatawag mo siyang baby. Kapag hindi na kailangan, Hindi mo na makita kahit sino. Ano sa tingin niyo, itong masamang tao? Dapat ba natin siyang turuan ng leksyon? sa tingin ko pwede. Ako rin. Mga kaibigan, mag-usap muna kayo, may gagawin pa ako, alis na ako. Lalaki, ang dami mong niloloko ay. Ang aking anak pala ay isa rin sa mga niloloko mo. Hindi Laulin, pakinggan mo ang paliwanag ko. Paliwanag? Mga dalaga, napigilan ko na siya. Kayo na kung gusto ninyong gumanti. Ibayad na ang lahat ng kasalanan niya. Aray. Anong nagawa niyo? Tanggapin mo ang parusa. Tulong.